Umuwi ng maaga si Ricardo at nakinig ng musika na matagal nang hindi niya narinig. Ang kasambahay niya ay may tinuturo sa kanyang mga anak. Ang nakita niya ay nagpatulo sa kanya ng luha nang hindi pa nangyayari. Masyadong malakas na isinara ni Ricardo Di Mayuga ang pinto ng kanyang SUV. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa aspalto ng isang eksklusibong subdivision sa Alabang na nagpapakinang sa mga wrought iron na gate na nagpoprotekta sa mga mansyon ng kapitbahayan. Umalis siya sa isang board meeting ng 2 oras ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagkansela sa huling minuto kaya't sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, libre ang kanyang hapon. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa pangunahing pasukan ng kanyang bahay, may isang tunog na nagpatigil sa kanya, musika. Hindi ang mahinang tunog ng sound system na karaniwan niyang iniiwan. Hindi, iba ito. Isang banduriya. Ang tumutugtog ng isang tradisyonal na himig, sinabayan ng mga medyo maligoy ngunit masiglang pagkalabit ng isang gitara at mga boses ng bata na umaawit ng may kagalakan na hindi niya narinig sa kanyang tahanan sa loob ng mahigit 1 taon. Ang mga boses ng kanyang mga anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang mga susi ng may nanginginig na kamay at binuksan ang main door. Pumasok siya ng tahimik hanggat maaari. Ang Italian marble na foyer ay nagpapalakas ng mga tunog na nagmumula sa likod bahay. Ngayon ay malinaw na niyang naririnig. Nagtatawanan sina Benji at Maya sa pagitan ng mga kanta. Ang kanyang anak na babae ang parehong mga bata na halos hindi na nagsasalita mula nang mamatay ang kanilang ina na gumugugol ng hapon ng tahimik sa harap ng TV na tumatanggi sa lahat ng aktibidad na sinubukan ng mga nakaraang governess na ayusin. Tumawid si Ricardo sa main living room. Ang kanyang mga dress shoes ay umaalingaw-ngaw sa sahig. Sa pamamagitan ng malalaking bintana na nakaharap sa hardin, nakita na niya ang tanawin at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Si Aling Nena, ang kanyang kasambahay sa loob lamang ng 3 linggo, ay nakaupo sa damo kasama ng kanyang mga anak. Si Benji, ang kanyang anak, ay may hawak na isang pulang banduriya na halos kasing laki ng kanyang katawan. Ang maliliit niyang daliri ay nakadiin sa mga frets. Nang may ganap na pagtuon, ang dila ay bahagyang nakalabas sa pagitan ng mga labi, tulad ng ginagawa ng kanyang ina kapag nagluluto. Si Maya, ang kanyang anak na babae, ay may acoustic guitar sa kanyang kandungan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nahihirapang bumuo ng mga chord, habang si Aling Nena ay may walang katapusang pasensya na ginagabayan ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi lamang ang musika, ito ay ang paraan ng pagngiti ni Benji. Isang tunay, malawak na ngiti na nagpapakita ng puwang kung saan nawala ang kanyang ngipin sa harap noong nakaraang linggo. Ito ay ang paraan ng pagtawa ni Maya. Nang hindi niya mapanatili ang tono ng walang kahihiyan na naidulot niya sa nakalipas na taon. Ito ay ang paraan ng pagtingin nila kay Aling Nena na parang ulit, Aling Nena, sigaw ni Benji. Inuga ang banduriya ng may kasabikan. Halos makuha ko na yung kantang tinuro mo sa akin. Kalma lang, Migo. Tugon ni Aling Nena, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang musika ay hindi minamadali, parang buhay. Kailangang damhin ang bawat nota. May naramdamang may bumigay sa dibdib ni Ricardo. Ang mga salitang iyon, ang tono na iyon, ay eksaktong sinasabi ni Victoria, ang kanyang yumaong asawa. Inaayos ni Aling Nena ang mga kamay ni Maya sa gitara. Ganyan, prinsesa, mga malambot na daliri na para bang hinahaplos mo ang isang kuting. Hindi ka away ng gitara, kaibigan mo yan. Pero masakit ang mga daliri ko, reklamo ni Maya, nakasimangot. Ibig sabihin yan, natututo ka. Ngumiti si Aling Nena, ipinakita ang kanyang sariling mga kamay. Tingnan mo, may mga calluses, din ako. Bawat isa ay may kuwento, bawat isa ay kanta na sinakop ko. Pinagmasdan ni Maya ang mga kamay ni Aling Nena ng may pagkamangha. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay at tumango ng may bagong determinasyon. Dapat pumasok si Ricardo sa sandaling iyon. Dapat nagtanong siya kung saan nanggaling ang mga instrumentong iyon. Dapat ay nagtakda siya ng malinaw na mga limitasyon. Ngunit may isang bagay na nagpako sa kanya sa likod ng bintana. Pinapanood ang isang eksena na tila kinuha mula sa isang nakaraan na inakala niyang nawala magpakailanman. Aling Nena, ang boses ni Benji ay naging mas mahina. Naniniwala ka bang naririnig tayo ni Mami kapag tumutugtog tayo?
Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat kaya't naramdaman ni Ricardo na hindi siya makahinga. Inilapag ni Aling Nena ang gitara at umupo ng mas malapit sa mga bata. Hindi nagmamadali, hindi nahihiya, nang may naturalidad ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng ganoong tanong. Naniniwala ako, mahal, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na nagdulot ng buhol sa lalamunan ni Ricardo. Naniniwala akong bawat nota na tinutugtog ninyo ay parang sulat na ipinadadala ninyo sa langit at sigurado akong ipinagmamalaki niya kung gaano kayo kabilis matuto. Pero sinabi ni Papa na hindi tayo dapat magsalita tungkol kay Mommy, bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sabi niya, malulungkot siya. Inikot ni Aling Nena ang kanyang braso sa mga balikat ng batang babae. Hindi malungkot ang papa mo dahil pinag-uusapan ninyo siya, Chiquita. Malungkot siya dahil sobrang nami-miss niya kayo, tulad ninyo. Pero alam niyo ba, ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang isang taong nawala ay ang mamuhay sa paraang gusto nila. At may nagsasabi sa akin na ang nanay ninyo ay gugustuhing makita kayong ngumiti, umaawit at punuin ng musika ang bahay na ito. Pinunasan ni Benji ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Si Papa, wala siyang oras para sa amin. Nagtatrabaho lang siya nang nagtatrabaho. Mahal na mahal kayo ng papa mo higit sa lahat sa mundo. Tugon ni Aling Nena ng may katatagan. Minsan, hindi alam ng mga nakatatanda kung paano ipahayag ang kanilang sakit. Sobra siyang nagtatrabaho dahil sinusubukan niyang punan ang isang bakanteng hindi mapupunan ng pera o ng mahahalagang pagpupulong. Pero bigyan ninyo ang isa't isa ng oras. Laging hahanapin ng pag-ibig ang paraan para bumalik. Napahawak si Ricardo sa pader. Ang mga luha ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mukha na nagpapalabo sa kanyang paningin. Bawat salita ng babaeng iyon ay isang pana na dumidiretso sa kanyang puso, naglalantad ng mga katotohanan na ayaw niyang aminin. Ngayon, tumayo si Aling Nena at inuga ang damo sa kanyang uniforme. Tugtugin natin ang buong kanta at gagawin natin ito ng buong puso dahil iyon ang nagpapatotoo sa musika. Handa na ba kayo? Listos, sigaw ng mga bata ng sabay. Ang sumunod ay isang magulo, hindi in tune, at ganap na magandang pagganap ng Cielito Lindo. Nagkakamali si Benji sa mga chord. Si Maya ay kumakanta ng kalahating taludtod ng huli. Kinailangan ni Aling Nena na huminto tuwing 2 measure para itama ang posisyon ng mga daliri, ngunit sila ay nagtatawanan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay tumatawa ng walang pagpigil, walang pagkakasala, walang bigat ng kalungkutan na ginawang mausoleum, ang marangyang bahay na ito. Hindi alam ni Ricardo kung kailan siya nagsimulang pumalakpak. Ang alam lang niya ay ang kanyang mga kamay ay nagtagpo sa isang mabagal, malakas na palakpak na umalingaw-ngaw sa buong hardin at nagpatigil sa musika. 3 pares ng mata ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Inihulog ni Benji ang bandurya sa damuhan. Hinawakan ni Maya ang gitara sa kanyang dibdib na para bang nais niyang itago ito sa loob ng kanyang katawan. At si Aling Nena agad na tumayo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay kinakabahan na pinupunasan ang kanyang apron. Senyor Di Mayuga, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ka namin inaasahan ng maaga. Dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila tumitimbang ng tonelada. Nakita niya ang takot na lumalaki sa mata ng kanyang mga anak. Ang paraan ng pag-urong nila na para bang naghihintay sila ng saway. Nakita niya kung paano kusang pumosisyon si Aling Nena sa pagitan niya at ng mga bata, isang tahimik na tagapagtanggol. Papa, nagsimula si Benji nang nanginginig ang boses. Kami lang, saan nanggaling ang mga instrumentong iyon? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ang katahimikan na bumagsak sa hardin ay ganap, kahit ang mga ibon ay tila tumigil sa pagkanta. Nilunok ni Aling Nena at humakbang pasulong. Akin po, sir. Dinala ko mula sa bahay ko. Inakala kong matututo ang mga bata. Wala akong pahintulot na magdala ng anumang bagay sa bahay ko. Pagputol ni Ricardo, bawat salita ay lumalabas ng matalim. Pinayagan lang kita na turuan ang mga anak ko ng musika. Hindi po, sir. Hindi ninyo ako pinayagan. Yumuko, si Aling Nena. Naging pagkakamali ko. Humihingi ako ng paumanhin. Pero Papa, bumitaw si Maya sa gitara at tumakbo patungo sa kanya. Nagsasanay kami ng paboritong kanta ni Mami. Gusto ka naming sorpresahin. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang anak. Ang kanyang malalaking basa na mga mata, na katulad ng kay Victoria,
ang kanyang maliliit na kamay na marumi sa damo, ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa pananabik at pagod. At sa sandaling iyon, dalawang damdamin ang marahas na nagbanggaan sa loob niya. Ang ginhawa ng pagkakita sa kanya na masaya at ang ganap na takot na mawala rin siya. Pumasok kayo sa loob, utos niya sa matigas na boses. Ngayon na, pero papa. Sabi ko, pumasok na kayo sa loob. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong hardin. Kinuha ni Benji ang kamay ng kanyang kapatid at pareho silang tumakbo papasok, naghagis ng mga mapakiusap na tingin kay Aling Nena. Ang sliding door ay nagsara sa kanilang likuran na may tunog na tila nagtatakda ng hatol. Naiwan si Ricardo at Aling Nena sa hardin. Ang sikat ng araw sa hapon ay lumilikha ng mahahabang anino sa perpektong damuhan. Ang bandurya ay naiwan sa tabi ng gitara na parang ebidensya ng isang krimen na hindi nagawa. Senyor Di Mayuga, nagsimula si Aling Nena. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kung tatanggalin mo ako, okay lang. Naiintindihan kong lumampas ako sa linya, pero huwag mo sanang parusahan ang mga bata. May ideya ka ba sa ginawa mo? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa damdamin na hindi niya alam kung ano. Mayroon ka bang pinakamaliit na ideya? Hindi ngumiti ang mga batang iyon mula nang mamatay ang kanilang ina. Patuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay nabasag. Nag-hire ako ng mga psychologist, therapist, ang pinakamahuhusay na tutor sa lungsod. Wala ring gumana. Wala. At ikaw, dumating ka dito na may bandurya at gitara. At sa napakaikling panahon, nagawa mo ang hindi nagawa ng iba. Ang mga luha ay dumaloy na sa mukha ni Ricardo. Hindi na niya inalintana ang pananatiling kalmado. Hindi na niya inalintana ang magmukhang malamig at hindi matitinag na businessman na kilala ng lahat. At alam mo ba ang pinakanakakatakot sa akin? Bulong niya. Nahanda na akong magpatuloy. Na ang pagkakita sa aking mga anak na masaya ay nangangahulugang pagtataksil sa alaala ni Victoria. Na ang bawat tawa, bawat kanta, ay isang hakbang palayo kay Victoria. Si Aling Nena ay nanatiling tahimik sa mahabang sandali. Pagkatapos, nang may tapang na hindi inaasahan ni Ricardo, humakbang siya palapit sa kanya. Nang may buong paggalang, Senyor Di Mayuga, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sa tingin ko ay napagkakamalan mo ang paggalang sa paghihirap. Ang pagpapanatili sa iyong mga anak na tahimik ay hindi magbabalik sa iyong asawa. Ang pagbabawal sa kanilang kagalakan ay hindi gagawing mas balido ang iyong sakit. Ang tunay na paraan para parangalan ang isang taong mahal natin ay ang mamuhay sa buhay na gusto nila para sa atin. At ano ang alam mo sa pagkawala? Pagputol ni Ricardo. Ang kanyang sakit ay naging depensa. Ano ang alam ng isang kasambahay tungkol sa pagpapalaki ng mga anak ng walang ina? Ang mga salita ay lumabas na parang isang mababang tama. At pinagsisihan ito ni Ricardo sa sandaling tumawid ang mga ito sa kanyang mga labi. Hindi natinag si Aling Nena. Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa isang matandang pamilyar na kalungkutan. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo, sir. Sagot niya ng mahinahon. Pinalaki ko ang 3 kong nakababatang kapatid pagkatapos mamatay ang aking ina. 13 ako. Ang aking ama ay nagtatrabaho ng 15 oras sa isang araw para suportahan kami, katulad mo. At alam ko eksakto kung ano ang nararamdaman ng isang bata kapag ang tanging magulang na natitira sa kanila ay napakalayo sa sarili niyang sakit, kaya't nakalimutan niyang sila rin ay naghihirap. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mga instrumento ay akin, patuloy ni Aling Nena. Ang bandurya ay pag-aari ng aking ina. Ang gitara ay binili ko sa una kong sahod noong ako ay 17. Ang mga ito ang tanging mga bagay na may halaga na pag-aari ko. At ipinahiram ko ito sa inyong mga anak dahil nakita ko sa kanilang mga mata ang parehong kawalan na naramdaman ko sa kanilang edad. Dahil alam kong ang musika ay hindi pumupuno sa kawalan, ngunit tinuturuan kang mabuhay kasama nito. Tinuturuan kang magdala ng kalungkutan at kagalakan ng sabay na ang isa ay hindi nagkakansela sa isa. Ipinahid ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang naririnig. Kung gusto mong umalis ako, aayusin ko ang mga gamit ko ngayon din, sabi ni Aling Nena. Itinuwid ang kanyang mga balikat. Ngunit hihingi ako ng isang pabor. Huwag mong ipagkait sa kanila ang musika. Bumili ng mga bagong instrumento kung nakakainis ang mga ito sa iyo. Mag-upa ng guro kung ayaw mo akong magturo sa kanila. Ngunit mangyaring, huwag mong alisin iyon sa kanila. Iyon ang unang bagay na nagpaparamdam sa kanila na buhay mula nang gumuho ang kanilang mundo.
Tiningnan ni Ricardo ang mga inabandunang instrumento sa damuhan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bahay kung saan alam niyang may mga anak na nakasilip sa isang bintana na naghihintay sa kanyang hatol. Sa wakas, tiningnan niya si Aling Nena. Ang babaeng ito na halos hindi niya kilala, na kumikita ng maliit na bahagi ng ginagastos niya sa mga suit at sa isang paraan ay mas naiintindihan ang kanyang mga anak kaysa sa kanya. Gaano ka nakatagal nagtuturo sa kanila? Tanong niya sa wakas. Araw-araw pagkatapos nilang matapos ang kanilang takdang aralin sa paaralan, pag-amin ni Aling Nena. 1 oras habang wala kayo sa opisina. Hindi ko kailanman pinabayaan ang aking mga obligasyon sa bahay. Hindi ko sila hinayaang laktawan ang takdang aralin o ang merienda. Nais ko lang na magkaroon sila ng inaabangan bawat araw. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Aling Nena dahil ang huling 2 governess na sumubok na gumawa ng mga aktibidad sa mga bata ay sinibak kaagad. Dahil binigyan ako ng ahensya ng babala na gusto ninyo ang bahay na ito na maging malinis at tahimik. Dahil naisip ko na kung makikita ko silang masaya, kahit ilang linggo lang, sulit na ipagsapalasan ang aking trabaho. Isinara ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ang bawat salita ay isang patas na akusasyon. Ginawa niyang santuwaryo ng sakit ang kanyang bahay at sa proseso, nakalimutan niyang kailangang mabuhay ang kanyang mga anak. Hindi ka terminated, sabi niya sa wakas. Biglang tumingala si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pinipigilang luha. Ano? Hindi ka terminated? Pero kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay, ulit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas matatag. Anuman sir, manggako ka na hindi mo hahayaan na kalimutan ng mga anak ko ang tungkol sa kanilang ina. Ang boses ni Ricardo ay muling nabasag, na kapag tinuturuan mo sila ng musika, kakausapin mo siya. Napaaalalahanan mo sila na ang kanilang ina ay mahilig ding kumanta na hindi nila papalitan ang alaala niya ng iyo. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang dibdib na parabang nais niyang pigilan ang sarili niyang puso. Kailanman, Senyor Di Mayuga, hindi ko susubukang pumalit sa iyo. Ang iyong ina ay palaging magiging kanilang ina. Nais ko lang silang tulungan na matandaan kung ano ang pakiramdam ng kagalakan. Tumango si Ricardo. Hindi makapagsalita pa ng hindi tuluyang bumabagsak. Kung gayon, ipagpatuloy mo ang mga aralin, sabi niya sa wakas. Ngunit mula ngayon gusto kong malaman. Gusto kong makasama, kapag posible. Totoo, ang boses ni Aling Nena ay napuno ng pag-asa. Totoo, at sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Victoria, naramdaman ni Ricardo na marahil lamang may daan pabalik sa buhay. Hindi sa buhay na mayroon siya noon iyon ay nawala magpakailanman, ngunit sa isang bagong buhay kung saan ang sakit at kagalakan ay maaaring magsama, kung saan ang pag-alaala ay hindi nangangahulugan ng pagkakulong sa nakaraan, kung saan ang musika ng isang banduriya at gitara na tinutugtog ng hindi maganda ng maliliit na kamay ay maaaring maging simula ng paggaling na hindi niya alam na kailangan niya. Yumuko si Aling Nena para kunin ang mga instrumento at nang tumayo siya, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Ricardo at sa tingin na iyon ay may tahimik na pag-unawa, isang hindi binibigkas na kasunduan sa pagitan ng 2 taong nakaranas ng pagkawala at natututo, bawat isa sa sarili niyang paraan na ang pagpapatuloy ay hindi pagtataksil. Ito ay kaligtasan, ito ay pag-ibig. Salamat Senyor Di Mayuga, bulong ni Aling Nena. Hindi, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Salamat sa iyo. At habang nagsisimulang lumubog ang araw sa subdivision ng Alabang na nagpinta sa langit ng kahel at rosas sa loob ng mansyon ng Di Mayuga, 2 bata ang nagdikit ng kanilang mga mukha sa bintana at pinanood ang kanilang ama at ang kanilang bagong guro ng musika na magkasamang naglalakad pabalik sa bahay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa isang taon, naglakas loob silang maniwala na marahil lamang ang kanilang pamilya ay hindi kasing sira gaya ng kanilang inakala. Ngunit ang hindi alam ng sino man sa kanila, na hindi man lang inakala ni Aling Nena, ay may lihim siyang dala sa bulsa ng kanyang apron, isang lihim na kapag nabunyag ay magtatanong sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa pamilyang ito, isang lihim na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa loob ng bahay, nag-vibrate ang telepono ni Ricardo, isang mensahe mula sa kanyang abogado. Kailangan nating mag-usap kaagad tungkol sa testament ni Victoria. May natuklasan kami na hindi niya kailanman sinabi sa iyo. Tiningnan ni Ricardo ang notifikasyon at naramdaman niyang gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang ilang katotohanan, naisip niya, ay dumarating sa hindi inaasahang oras. At ang katotohanan ito ay nagsisimula pa lamang mabunyag. Ang opisina ng Abogado Mendez ay naamoy ng lumang papel at mainit na kape. Nakaupo si Ricardo sa parehong luma, cracked leather. Naupuan 1 taon na ang nakalipas, pumipirma ng mga dokumento na ginagawang legal na papeles ang kanyang sakit. Ngayon, bumalik siya. At ang buhol sa kanyang tiyan ay nagsasabi sa kanya na ang malapit na niyang marinig ay magbabago ng lahat. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay bago ako magpatuloy, Ricardo, sabi ni Abogado Mendez. Tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito gamit ang isang panyo, isang kinakabahang kilos na natutunan ni Ricardo bilang tanda ng masamang balita. Ano? Ang boses ni Ricardo ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Sinumpa ako ni Victoria na ito lamang ang isisiwalat kung matutupad ang ilang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat kaya't narinig ni Ricardo ang tik-tak ng lumang orasan sa dingding. Sa labas, ang trapiko sa Maynila ay umaalingaw-ngaw ng walang pakialam, ngunit sa loob ng opisina tila huminto ang oras. Nakakuha ako ng isang anonymous na tawag. 2 araw na ang nakalipas, patuloy ni Mendez. Nagbubukas ng isang Manila envelope na nasa kanyang mesa. May nagsabi sa akin na narinig nila ang mga anak mong dimayuga na umaawit sa parke, na nakita silang tumawa, na tila sila ay muling nabuhay. Naramdaman ni Ricardo na nawawala ang hangin sa kanyang baga. Si Aling Nena. Dapat may nakakita sa kanila habang nag-aaral ng musika. Isang kapitbahay, isang mapanghimasok na tingin na sumilip sa ibabaw ng mga pader ng kanilang ari-arian. Alam ni Victoria na mangyayari ito. Kinuha ni Mendez ang isang sobre na selyado ng pulang wax. Alam niyang magtatago ka sa trabaho, na mag-a-hire ka ng pinakamahusay na tulong na mabibili ng pera, ngunit makakalimutan mo ang tanging bagay na tunay na kailangan ng mga bata. At ano iyon? Tanong ni Ricardo. Kahit na ang isang bahagi niya ay alam na ang sagot, pag-ibig. Hindi. Ang pag-ibig ng isang takot na ama na mawala sila. Ang pag-ibig din na nagpapahintulot sa mga bata na maging bata, ang pag-ibig na nagbibigay sa kanila ng pahintulot na maging masaya sa kabila ng sakit. Inilipat ni Mendez ang sobre sa mesa. Kinuha ito ni Ricardo ng may nanginginig na kamay, ang sulat kamay ni Victoria sa harap nito. Para sa aking minamahal, kapag muling umawit ang ating mga anak, binuksan ni Ricardo ang selyo at kinuha ang liham. Nanginginig ang papel sa pagitan ng kanyang mga daliri habang nagsimula siyang magbasa. Mahal kong Ricardo, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na nagtagumpay ka, na sina Benji at Maya ay nakahanap ng daan pabalik sa liwanag. Sobrang ipinagmamalaki kita, mahal ko. Alam ko kung gaano ito kahirap para sa iyo, ngunit may isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Isang bagay na kailangan mong malaman ngayon kapag handa ka ng makinig. Hindi ako nagulat sa sakit. Binigyan ako ng mga doktor ng diagnosis, 6 na buwan bago ko ito sinabi sa iyo. 6 na buwan kung saan inihanda ko ang lahat, kung saan hinanap ko ang paraan para matiyak na kapag wala na ako, ang ating mga anak ay hindi maiiwan ng mag-isa sa isang ama na napakalayo sa kanyang sakit kaya't nakalimutan niyang mabuhay. Nag-hire ako ng isang tao, isang espesyal na tao, isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagkawala ng isang ina dahil naranasan niya ito mismo. Isang taong nakakaalam na ang musika ay maaaring maging tulay sa pagitan ng kalungkutan at pag-asa. Ang pangalan niya ay Aling Nena Reyes. Nakilala ko siya sa ospital sa isa sa aking mga chemotherapy sessions. Nandoon siya, bumibisita sa isang matandang inalagaan niya, tumutugtog ng gitara sa waiting area para pasayahin ang mga pasyente. Ang kanyang musika ay nagbigay sa akin ng kapayapaan sa aking mga huling araw. Nag-usap kami ng maraming beses. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo, tungkol sa mga bata, tungkol sa aking takot na iwanan sila. At may ipinangako siya sa akin na kapag dumating ang oras, kapag handa na kayo, nandoon siya. Hindi bilang kapalit, kailanman, kundi bilang isang anghel na tagapagbantay na magpapaalala sa inyo na okay lang na muling mabuhay. Ang testament na pinirmahan mo ay hindi ang tanging isa, mahal ko. Mayroon pang isa. Isa na may kasamang trust fund para kay Aling Nena. Sapat na pera para matiyak na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan hanggat tinutupad niya ang kanyang pangako. Alagaan ang ating mga anak hanggang sa kaya mo na ulit itong gawin sa iyong sarili. Alam kong magagalit ka dito. Alam kong mararamdaman mong ito ay isang pagtataksil. Ngunit mangyaring maunawaan,
Hindi ako pumipili ng isang kapalit. Pumipili ako ng isang tao na gagabay sa inyo pabalik sa iyo. Magtiwala ka sa kanya, Ricardo. Magtiwala ka sa buhay. At higit sa lahat, magtiwala ka na ang pag-ibig ay hindi kailanman namamatay, nagbabago lang ito. Iyo magpakailanman, Victoria. Nahulog ang liham mula sa kamay ni Ricardo. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha ng walang kontrol. Tumutulo sa mesa ng mahogany na nagpapalabo sa mga legal na dokumento na inihanda ni Mendez. Magkano? Nagawa niyang bigkasin sa wakas. Magkano ang iniwan niya sa kanya? 2 milyong piso. Sagot ni Mendez ng mahinahon. Kasama ang buwanang bayad na 50,000 piso sa loob ng 5 taon. Basta't mananatili siyang nagtatrabaho para sa iyong pamilya at ang mga bata ay nagpapakita ng emosyonal na pag-unlad. Tumayo si Ricardo ng marahas. Ang upuan ay kumiskis sa sahig na may isang unggol na nagpalala sa kanyang nerbiyos. Sinasabi mo bang alam ni Aling Nena ang lahat ng ito mula sa simula? Tumaas ang kanyang boses, na ang lahat ay pinlano, na ang kanyang kabaitan, ang kanyang pasensya, lahat ay bahagi ng isang sumpa na kontrata? Hindi. Alam ni Aling Nena ang tungkol sa trust fund. Tumayo din si Mendez. Ang kanyang boses ay matatag. Inutusan ako ni Victoria na isisiwalat lamang ang kasunduan. Pagkatapos kong mapatunayan na tinutupad ni Aling Nena ang kanyang pangako para sa tamang dahilan, hindi para sa pera, kundi para sa tunay na pag-ibig. At paano mo napatunayan iyon? Pinagmamasdan ko siya sa loob ng 3 linggo, Ricardo. Nag-hire ako ng isang private investigator. Ipinagpatuloy ni Mendez. Si Aling Nena ay may 3 trabaho bukod sa iyo. Nakatira siya sa isang 1-bedroom na apartment na ibinabahagi niya sa kanyang 3 kapatid. Kumikita siya ng mas mababa sa isang buwan kaysa sa ginagastos mo sa isang business dinner. At pa rin, binili niya ang mga instrumentong pangmusika, gamit ang sarili niyang pera, isinasakripisyo ang pagkain para sa kanyang sarili. Napahawak si Ricardo sa gilid ng mesa, naramdaman na ang mundo ay tumagilid sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam na pinili siya ng iyong asawa, patuloy ni Mendez. Inakala niyang nakuha niya ang trabaho sa pamamagitan ng isang normal na ahensya ng trabaho. At ang pinakamahalaga, bawat araw na ginugugol niya sa iyong bahay, isinasapanganib niya ang kanyang tanging matatag na kita sa pagdadala ng mga instrumentong iyon nang walang pahintulot. Dahil para sa kanya, ang kaligayahan ng iyong mga anak ay mas mahalaga kaysa sa kanyang seguridad sa pananalapi. Diyos ko, bulong ni Ricardo, ipinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Si Victoria ang nagplano ng lahat ng ito, bawat detalye. Ang iyong asawa ay isang pambihirang babae, sabi ni Mendez, na may malungkot na ngiti. At kilala ka niya nang higit kaysa sa sinuman. Alam niyang susubukan mong kontrolin ang iyong sakit sa pamamagitan ng pagkontrol sa lahat ng iba pa, na magtatayo ka ng mga pader na napakataas na hindi makakaakyat ang iyong sariling mga anak. Kaya't nagpadala siya ng isang taong makakasira sa mga pader na iyon nang hindi mo namamalayan. Muling tiningnan ni Ricardo ang liham. Ang mga salita ni Victoria ay malabo dahil sa kanyang mga luha. Kailan ko kailangang sabihin sa kanya? Kapag handa ka na, sagot ni Mendez. Ngunit iminumungkahi ko na gawin mo ito ng maaga dahil kung matuklasan ni Aling Nena ito sa ibang paraan, maaari siyang makaramdam ng pagtataksil. At ayaw nating mawala ang anghel na ipinadala sa atin ni Victoria. Si Ricardo ay nagmaneho pabalik sa bahay sa autopilot. Ang kanyang isip ay isang whirlwind ng magkasalungat na damdamin. Pasasalamat kay Victoria para sa kanyang foresight. Galit dahil naramdaman niyang kinokontrol. Pagkakasala dahil sa masamang pagtrato kay Aling Nena at isang malalim na takot sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Nang makarating siya sa bahay, lumulubog na ang araw. Ngunit bago siya nakapag-park sa kanyang garahe, may nakatawag ng kanyang pansin. Mayroong isang silver luxury car na nakapark sa harap ng kanyang pasukan. Isang pilak na Mercedes na agad niyang nakilala ang kanyang biyenan. Si Doña Cristina de Almada, ang ina ni Victoria at ang huling tao sa mundo na nais niyang makita sa sandaling iyon. Bumaba siya sa kotse na may bigat sa kanyang dibdib. Mula sa kalye, nakarinig siya ng malalakas na boses mula sa harapan ng hardin. Nagmadali siya patungo sa gate at ang nakita niya ay nagpalamig sa kanya. Nakatayo si Cristina sa harap ni Aling Nena na may hawak na basurahan sa isang kamay at nakayuko ang ulo. Sina Benji at Maya ay nasa likod ni Aling Nena, nakakapit sa kanyang uniforme na may mga pulang mata mula sa pag-iyak. Sino ka para hawakan ang mga pag-aari ng aking anak? Ang boses ni Cristina ay isang matalim at malupit na latigo.
Paano ka naglakas loob na gamitin ang kanyang mga gamit, ma'am? Nagsasaayos lang ako ng aparador tulad ng ipinag-utos ni Senyor Di Mayuga, Aling Nena. Ang boses ni Aling Nena ay nanginginig, ngunit nananatiling matatag. Wala akong hinawakang personal, nag-iimbak lang ako ng damit taglamig. Sinungaling! Inangat ni Cristina ang isang gitara na agad na nakilala ni Ricardo. Ang Espanyol na gitara ni Victoria, ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Natagpuan ko ito sa maid's room. Plano mo rin bang nakawin ang mga alaala ng aking anak? Hindi! Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay nabasag. Si Aling Nena ay hindi nagnakaw. Ako ang nagtanong sa kanya, nahayaan akong makita ito. Lumingon si Cristina sa kanyang apo na may ekspresyon na magpapalamig sa apoy. Tumahimik ka. Kakausapin kita mamaya tungkol sa paggugol ng oras sa mga kasambahay. Hindi lang siya kasambahay, sabi ni Benji, lumabas mula sa likod ni Aling Nena. Siya ang aming guro. Pinapasaya niya kami. Pinapasama mo sila, sabi ni Cristina. Bumaling muli kay Aling Nena. Pinupuno mo ang kanilang mga ulo ng kalokohan. Kailanman ay hindi papayagan ng aking anak ang isang babaeng tulad mo na lumapit ng ganoon sa kanyang mga anak. Mayroong isang bagay sa mga salitang iyon ang tila nagpabali sa pagpipigil ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ang kanyang likod ay naituwid. Nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng dignidad na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nang may buong paggalang, Senyora de Almada, wala kang alam tungkol sa kung ano ang gusto ng iyong anak. Dahil kung alam mo, matutuwa kang makita ang iyong mga apo na ngumiti sa halip na nandito ka para akusahan ako ng pagnanakaw. Ang katahimikan na sumunod ay ganap, kahit ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Humakbang si Cristina patungo kay Aling Nena, ang kanyang mukha ay nanunuot sa galit. Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagtrabaho sa anumang disenteng bahay sa lungsod na ito. Sisiguraduhin kong, tama na. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw sa buong hardin na may lakas na nagulat kahit sa kanyang sarili. Lahat ay lumingon sa kanya. Si Cristina na may sorpresa, si Aling Nena na may halo ng pag-asa at takot. At ang mga bata, tumakbo sila patungo sa kanya na parabang siya ang kanilang kaligtasan. Papa, bulalas ni Maya, nakakapit sa kanyang binti. Gusto akong paalisin ni Lola. Sinasabi niyang masama siya, pero hindi siya masama, Papa. Mabuti siya. Tinuturuan niya tayo ng mga kanta ni Mami. Lumuhod si Ricardo at niyakap ang kanyang mga anak. Naramdaman niya kung paano sila nanginginig, kung paano tumatakbo ang takot sa kanilang mga ugat. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob niya. Lahat ng maluwag na piraso, lahat ng mga revelasyon ng araw, lahat ng damdamin na kanyang pinigilan sa loob ng isang taon ay nagkristal sa ganap na kalinawan. Alam niya kung ano ang gusto ni Victoria at sa wakas, handa na siyang parangalan ang kanyang alaala sa tamang paraan. Tumayo siya at naglakad patungo kay Cristina ng mabagal at sinukat na mga hakbang. Nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay mababa, ngunit bawat salita ay bumagsak na parang martilyo. Cristina, sa loob ng nakaraang taon, pinahintulutan kita sa maraming bagay. Pinahintulutan kitang punahin kung paano ko pinamamahalaan ang aking bahay. Pinahintulutan kitang kwestiyonin ang aking mga desisyon bilang isang ama. Pinahintulutan ko ang lahat ng ito dahil sa paggalang sa alaala ni Victoria. Binuksan ni Cristina ang kanyang bibig para sumagot, ngunit itinaas ni Ricardo ang isang kamay. Ngunit tapos na ito ngayon. Si Aling Nena ay hindi magnanakaw. Siya ang pinakamahusay na bagay na nangyari sa pamilyang ito mula nang mamatay si Victoria. At kung hindi mo iyon makita, kung hindi mo matuwa na ang iyong mga apo ay sa wakas ay gumagaling, kung gayon hindi ka na pinapayagan sa aking bahay. Pinapaalis mo ba ako? Ang boses ni Cristina ay tumaas ng 3 octaves. Pinapaalis mo ba ako sa bahay ng aking anak dahil ipinagtatanggol ko ang kanyang alaala? Hindi, sabi ni Ricardo nang mahinahon. Hinihiling ko sa iyo na umalis dahil hindi mo ginagalang ang kanyang alaala. Hindi gugustuhin ni Victoria na ang kanyang mga anak ay mamuhay sa isang mausoleum ng kalungkutan. Eksaktong ito ang gugustuhin niya. Musika, tawa, buhay. Tinitigan ni Cristina si Ricardo na parabang nakita niya ito sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa pagitan niya, Aling Nena, at ng mga bata, at sa sandaling iyon, may isang bagay na tila nabasag sa kanyang ekspresyon. Alam mo ba ang pinakamasama? Ang kanyang boses ay nabasag, mahina, na tama ka. Sinabi rin iyon sa akin ni Victoria bago siya mamatay. Hiniling niya sa akin na hayaan silang mabuhay.
Nahayaan silang maging masaya, ngunit hindi ko alam kung paano ko siya hahayaang umalis. Ang mga luha ay dumaloy sa mukha ni Christina. Ngayon, mga taon ng nakalaang sakit, ang sa wakas ay bumuhos. Bawat tawa ng mga batang iyon ay nagpapaalala sa akin na wala siya rito para marinig ito, patuloy niya. Bawat ngiti ay isang kutsilyo dahil hindi ito makita ni Victoria. At alam kong mali, alam kong makasarili ako, ngunit siya ang aking anak, Ricardo. Ang aking baby. At hindi ko alam kung paano mabuhay sa isang mundong wala siya. Naramdaman ni Ricardo ang sarili niyang galit na natunaw. Kinilala niya ang sakit sa mga mata ni Christina dahil ito ang parehong sakit na nakikita niya sa kanyang salamin bawat umaga. Alam ko, sabi niya ng mahinahon. Maniwala ka sa akin, alam ko. Ngunit hindi umalis si Victoria para gugulin natin ang nalalabi nating buhay sa paghihirap. Nag-iwan siya ng regalo para kina Benji at Maya. At ang ating trabaho ay tiyakin na ang regalong iyon ay mamumulaklak. Pinunasan ni Christina ang kanyang mga mata. Ang kanyang maskara ng aristokrata ay tuluyang nabasag. Pasensya na, sabi niya sa wakas, lumingon kay Aling Nena. Wala akong karapatang kausapin ka ng ganyan. Hindi ako okay. Hindi ako okay mula nang mawala ko siya. Si Aling Nena, na nakatayo sa lahat ng oras na may tahimik na dangal, ay humakbang pasulong. Naiintindihan ko ang inyong sakit, senyora, sabi niya ng may kabaitan. At hindi ko kailanman susubukang pumalit sa inyong anak, ngunit maaari ko kayong pangakuan ng isang bagay. Hanggat ako ay nandito, sisiguraduhin kong malalaman ni na Benji at Maya kung sino ang kanilang ina, kung anong mga kanta ang gusto niya, kung ano ang nagpapasaya sa kanya, kung paano lumiwanag ang kanyang mga mata kapag pinag-uusapan niya sila. Tinitigan ni Christina si Aling Nena na may ekspresyon na naghahalo ng sorpresa at pasasalamat. Talaga bang gagawin mo iyon? Ginagawa ko na, sagot ni Aling Nena na may mahinang ngiti. Araw-araw sinasabi ko sa kanila ang isang bagong bagay tungkol sa kanya. Dahil tama kayo sa isang bagay. Nararapat siyang alalahanin at nararapat silang makilala ang pambihirang babaeng ina. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Victoria, ngumiti si Christina. Isang maliit, marupok, ngunit tunay na ngiti. Salamat, bulong niya. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ricardo. Kailangan kong umalis. Kailangan ko ng oras para iproseso ang lahat ng ito. Tumango si Ricardo. Kapag handa ka na, ang mga pinto ng bahay na ito ay palaging bukas para sa iyo, Christina. Lumuhod si Christina para yakapin sina Benji at Maya. Hinahawakan sila ng may kasidhian na nagsasalita ng lahat ng hindi niya maipahayag sa mga salita. Pagkatapos ay umalis siya, iniiwan ang gitara ni Victoria na nakasandal sa pader ng hardin. Nang mawala sa di kalayuan ang tunog ng Mercedes, sa wakas ay pinayagan ni Ricardo ang kanyang sarili na huminga. Lumingon siya kay Aling Nena, nananatiling nakatayo na magkapatong ang mga kamay sa harap niya, naghihintay. Aling Nena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ricardo. May natuklasan ako ngayon. Isang bagay tungkol kay Victoria, isang bagay tungkol sa iyo. Tinitigan siya ni Aling Nena na may mga tanong na mata. Tungkol sa akin. Kilala ka ni Victoria, ang mga salita ay lumabas bago pa man mapigilan ni Ricardo. Nakilala ka niya sa ospital. Pinakiusapan kanyang na nandito ka, na alagaan mo ang mga bata kapag dumating ang oras. Ganap na nanigas si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay namutla na para bang umalis ang dugo sa kanya. Ano? May testament, patuloy ni Ricardo. Isang trust fund. Alam niya, bulong ni Aling Nena. Hiniling niya sa akin sa ospital pagkatapos kong tumugtog para sa mga pasyente. Tinawag niya ako sa kanyang silid at kinausap ako tungkol sa inyo, tungkol sa kanyang mga takot, tungkol sa kanyang pag-ibig. Pinangako ko sa kanya na nandito ako kung kailangan ninyo ako. At pumayag ka? Sabi ko oo. Sagot ni Aling Nena. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit sinabi ko rin sa kanya na gagawin ko lamang ito kung sa tingin ko ay tama, na hindi ko ito gagawin kailanman dahil sa obligasyon o pera. Nang makita ko ang job posting, ilang linggo pagkatapos, hindi ko alam na bahay ninyo iyon. Hindi, hanggang sa dumating ako dito at nakita ko ang mga larawan. Bakit hindi ka nagsalita? Dahil ayaw kong isipin niya na mayroon akong mga nakatagong motibo. Hiniling sa akin ng iyong asawa na alagaan ang kanyang mga anak, ngunit kailangan kong malaman na kaya ko ito, na hindi lamang ito isang pangako kundi isang bukasyon. Naramdaman ni Ricardo na ang huling mga piraso ng jigsaw puzzle ay sa wakas ay nagkasama. Hindi nag-hire si Victoria ng kasambahay. Nagpadala siya ng isang anghel na tagapagbantay at ang anghel na iyon ay piniling manatili.
Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. May pera, sabi ni Ricardo. Isang trust fund. Gusto ni Victoria na matiyak na aalagaan ka. Agad na umiling si Aling Nena. Ayaw ko. Ano? Hindi ako pumunta dito para sa pera, Senyor Di Mayuga, sabi ni Aling Nena. Pumunta ako dito dahil nangako ako sa isang mamamatay na babae. Dahil nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot na nakita ko sa mata ng aking ama nang mamatay ang aking ina. At dahil ang mga batang ito ay nararapat sa isang bagay na mas mahusay kaysa sa paglaki sa isang bahay kung saan pinapatahimik ng sakit ang mga tawa. Aling Nena, kung tatanggapin ko ang perang iyon, ang lahat ng aking ginawa dito ay madudungisan, patuloy niya ng may katatagan. Sasabihin ng mga tao na ginawa ko ito para sa interes. Iisipin mo na ginawa ko ito para sa interes. At higit sa lahat, magdududa ako sa aking sariling mga dahilan, kaya't hindi, salamat, ngunit hindi. Sa sandaling iyon, habang lumulubog ang araw sa likuran niya, kasama ang mga bata na nakatingin sa kanya na parang siya ang kanilang superhero, nalaman ni Ricardo na tama ang pagpili ni Victoria. At masakit din. Sige, sabi niya sa wakas. Ang pera ay nandoon kung sakaling magbago ka ng isip, ngunit mayroon pa akong kailangan na hilingin sa iyo. Ano po iyon? Gusto kong itigil mo ang pagtatago, na gamitin mo ang gitara ni Victoria para turuan sila, na magsalita ka tungkol sa kanya ng malaya, na magkuwento ka, na punuin mo ang bahay na ito ng musika na gusto niya. At gusto kong makasama. Gusto ko ring matutong tumugtog. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Aling Nena. Isang buo, nagniningning ng ngiti, na nagpasikat sa kanyang mukha. Totoo? Totoo? Sumigaw ng kagalakan sina Benji at Maya at tumakbo para yakapin ang kanilang ama at si Aling Nena ng sabay na bumubuo ng isang magulong grupo ng mga braso at tawa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa isang taon, pinayagan ni Ricardo ang kanyang sarili na makaramdam ng higit pa sa sakit. Naramdaman niya ang pag-asa, ngunit habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa Maynila, habang ang sirang pamilyang ito ay nagsisimulang makahanap ng mga gilid kung paano muling magkasya, walang sino man sa kanila ang nakakaalam na may nagmamasid sa kanila. Mula sa isang madilim na kotse na nakapark sa dulo ng kalye, kumuha ng mga litrato ang isang babae. Mga larawan ni Ricardo na niyayakap si Aling Nena. Mga larawan ng masayang mga bata. Mga larawan na sa maling kamay ay maaaring sirain ang lahat ng kanilang itinayo. Inilagay ng babae ang kanyang kamera. Ini-start ang makina at nawala sa gabi. Ang ilang mga banta ay hindi dumarating na may babala. At ang isang ito ay nagsisimula pa lamang magsimula. Ang amoy ng hot chocolate ay pumuno sa kusina ng mansyon ng Di Mayuga. Sabado ng umaga at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit isang taon, ang bahay ay hindi nalubog sa nakamamatay na katahimikan. Si Benji ay nagsasanay ng mga scale sa kanyang bandurya habang sinusubukan ni Maya na makasabay sa pamamagitan ng pagpalakpak. Si Aling Nena ay naghiwa ng sariwang prutas, tahimik na kumakanta ng himig na tinutugtog ng mga bata. Pinanood ni Ricardo ang eksena mula sa pasukan ng kusina, may hawak na tasa ng mainit na kape. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapagaling sa pang-araw-araw na tanawin na ito. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung paano ang kanyang buhay noon bago ginawa ng kanser ang kanyang countdown patungo sa hindi maiiwasang pagtatapos. Papa, halika't tumugtog kasama namin, sigaw ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kagalakan na tila imposible ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko pa alam kung saan ilalagay ang mga daliri ko, prinsesa, sagot ni Ricardo na may ngiti. Kaya kailangan mong magsanay. Inilagay ni Benji ang bandurria sa mesa na may kaseryosohan ng isang bihasang maestro, sabi ni Aling Nena. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng hindi marunong tumugtog at isang musician ay ang musician ay hindi kailanman sumuko. Tumingin si Aling Nena at nagtagpo ang kanilang mga mata. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya mula nang mag-usap sila tungkol sa testament. Isang gaan na parabang isang hindi nakikitang bigat ang natanggal sa kanyang mga balikat. Totoo, sabi ni Ricardo, lumalapit sa mesa. Ang iyong guro ay napakatalino at napakaganda. Dagdag ni Benji na may tuwirang katapatan ng isang bata na nagdulot ng suntok mula sa kanyang kapatid at isang pinigilang tawa mula kay Aling Nena. Ang doorbell ay pumutol sa sandali. Isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay na parang alarma. May inaasahan ba tayo? Tanong ni Aling Nena. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Hindi. Kumunot ang noo ni Ricardo.
Ako na. Naglakad siya patungo sa pangunahing pinto. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa marble. Sa pamamagitan ng peephole, nakakita siya ng isang babae na hindi niya agad nakilala elegante, mga 40 taong gulang, may itim na buhok na nakapusod, ng perpekto at isang tailored suit na sumisigaw ng pera at kapangyarihan. Nang buksan niya ang pinto, ang babae ay nagbigay sa kanya ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, Senyor Di Mayuga. Ako si Gabriela Vasquez. Ako ang Human Resources Director ng mga kumpanya ng Cortazar. Naramdaman ni Ricardo ang panginginig sa kanyang likod. Ang mga kumpanya ng Cortazar ay ang kanyang pangunahing kakumpetensya. Malupit na mga karibal sa bawat bidding, bawat kontrata, bawat pagkakataon sa negosyo. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya nang may pag-iingat. Paparito ako para sa isang maselang bagay. Isang bagay na kinasasangkutan ng iyong kasambahay, si Paloma Reyes. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Ano ang nangyayari sa kanya? Maaari ba tayong mag-usap sa loob? Tumingin si Gabriela sa likod ni Ricardo, patungo sa loob ng bahay. Sa tingin ko, mas mabuti kung naroroon din siya para sa pag-uusap na ito. Bawat instinct ni Ricardo ay nagpatuloy sa kanya na humakbang paatras. Sige, pumasok si Gabriela nang may maingat na hakbang. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na parang orasan na nagbibilang ng mga segundo bago ang pagsabog. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mansyon na may halo ng pagpapahalaga at isang bagay na mas madilim inggit marahil o inaasahang kasiyahan. Nang makarating sila sa kusina, natigilan si Aling Nena. Ang kutsilyong hawak niya ay nahulog sa cutting board na may malakas na kalabog. Ang kanyang mukha, na ilang sandali lang ang nakakaraan ay nagpapakita ng katahimikan, ay naging kulay wax. "Kamusta, Paloma?" bulong ni Gabriela, na parabang ang pagbigkas ng pangalan ay sumusunog sa kanyang dila. Matagal na tayong hindi nagkita. Tinitigan ni na Benji at Maya ang dalawang babae. Nalilito sa tensyon na nagpabigat at nagpahirap sa hangin sa kusina. "Magkakakilala ba kayo?" tanong ni Ricardo. "Oh, magkakilala kami ng lubos," sagot ni Gabriela. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Aling Nena. "Dati tayong parang magkapatid hanggang sa niloko niya ako." Isinara ni Aling Nena ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng counter na parabang iyon lang ang nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Hindi ganoon. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Hindi." Lumingon si Gabriela kay Ricardo. "Sinabi ba sa iyo ni Paloma ang tungkol sa kanyang nakaraan, Senyor Di Mayuga? Sinabi ba niya sa iyo kung bakit talaga siya umalis sa kanyang huling mahalagang trabaho?" "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo," sagot ni Ricardo. Naramdaman na ang sahig ay gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Binuksan ni Gabriela ang sobre at kumuha ng serye ng mga larawan. Ikinalat niya ang mga ito sa mesa ng kusina sa pagitan ng mga plato ng prutas at mga tasa ng hot chocolate. Ito ay mga larawan ni Aling Nena, mas bata ng ilang taon, nakasuot ng elegante, ngumiti sa tabi ng isang matandang mag-asawa sa kung ano ang tila isang mansyon na mas malaki pa kaysa kay Ricardo. 5 taon na ang nakalipas. Si Paloma ay nagtatrabaho para sa pamilya Cortazar, paliwanag ni Gabriela. Ang kanyang boses ay kumukuha ng tono ng isang prosecutor na naghaharap ng ebidensya. "Ang mga magulang ng aking asawa ay parang mga adoptive grandparents niya. Tinuring siyang pamilya. Binayaran nila ang kanyang mga kurso sa musika. Binigyan siya ng malaking sweldo. Nagtiwala sila sa kanya ng lubusan." "Gabriela, pakiusap." Nanginginig ang boses ni Aling Nena. "Huwag mong gawin ito." "Huwag." "Ano?" "Itago ang katotohanan." Kumuha si Gabriela ng mas maraming larawan. Ito ang mga alahas na nawala mula sa bahay ng Cortazar. 500,000 piso na antiques ang nawala sa parehong linggo na umalis si Paloma sa kanila. Ang katahimikan na bumagsak sa kusina ay ganap. Naramdaman ni Ricardo na gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Kasalanan iyan. Si Aling Nena ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luha. "Hindi ako nagnakaw kailanman. Umalis ka dahil natuklasan mong may demensya ang aking biyenan at pumipirma ng mga tseke na hindi niya matandaan," putol ni Gabriela. "Dahil nakakita ka ng pagkakataon." "Hindi." Ang boses ni Aling Nena ay nabasag. "Umalis ako dahil pinaramdam sa akin ng asawa mo na hindi ako ligtas. Hindi niya iginalang ang aking personal na espasyo at sinamantala niya ang kawalan ng kanyang mga magulang. Ang asawa mo ay isang taong walang prinsipyo. Nagsumite ako ng reklamo para sa malubhang kapabayaan.
Nang bumaba ako, nakita ko na ang kanyang ama ay tinatrato siya ng napakahigpit at hindi patas. Ang akusasyon ay bumagsak na parang bomba. Namutla si Gabriela. Ang kanyang maskara ng kontrol ay pansamantalang lumabas bago siya nakabawi. Iyan ay paninirang puri, bulong niya. Ang asawa ko ay isang kagalang-galang na lalaki. Ang asawa mo ay isang predator. Aling Nena ay hindi na nanginginig. Ang kanyang boses ay apoy na nakakulong. At alam mo yan palagi. Kaya ako ang sinisisi mo sa pagnanakaw sa halip na aminin ang katotohanan dahil mas madaling sirain ako kaysa harapin kung sino talaga ang asawa mo. Tinitigan ni Ricardo ang dalawang babae na sinusubukang iproseso ang impormasyon na masyadong mabilis. Sina Benji at Maya ay lumapit kay Aling Nena. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang uniforme. Mayroon ka bang patunay ng pagnanakaw na iyon? Tanong ni Ricardo sa wakas. Ang kanyang boses ng businessman ay naging malamig at kalkulado. Pag-aari? Nagulat si Gabriela sa kanya. Excuse me? Patunay? Pag-aresto ng pulisya, arrest warrant, anumang bagay na higit pa sa mga akusasyon at mga larawan ng mga nawawalang alahas. Binuksan at isinara ni Gabriela ang kanyang bibig na parang isda na walang tubig. Hindi kami naghain ng mga kaso dahil gusto naming pangasiwaan ang bagay ng discreetly para sa alaala ni Senyor Cortazar. Kaginhawaan, putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay humiwa na parang scalpel. Nagsasakdal sila ng pagnanakaw, ngunit hindi sila naghain ng mga kaso. Sinisira nila ang kanyang reputasyon, ngunit hindi nag-aalok ng ebidensya. Sabihin mo sa akin, Senyora Vasquez, ito ba ay personal na paghihiganti? O mayroon kang partikular na layunin sa pagpapadala sa iyo rito ng iyong kumpanya? Itinuwid ni Gabriela ang kanyang sarili, nakabawi ng kaunting pagpipigil. Binalaan kita, Senyor Di Mayuga. Ang asawa ko ay CEO na ngayon ng mga kumpanya ng Cortazar at hindi siya nakakalimot, lalo na ang mga taong naghahatid ng maling mga akusasyon laban sa kanya. Iyan ay isang banta. Iyan ay impormasyon. Kinuha ni Gabriela ang mga larawan gamit ang magaspang na galaw. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Ngunit kapag nalaman ng iyong mga business partners na mayroon kang magnanakaw na nag-aalaga sa iyong mga anak, kapag nalaman ng media na ang respetadong Ricardo Di Mayuga ay nagtitiwala sa isang babae na may ganoong katanong-tanong na nakaraan, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Lumingon siya para umalis, ngunit ang boses ni Maya ang nagpatigil sa kanya. Ikaw ay sinungaling. Lumingon si Gabriela ng dahan-dahan. Ang 6 na taong gulang na batang babae ay tumitig sa kanya na may isang kabangisan na sumasalungat sa kanyang maliit na laki. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong ikaw ay sinungaling. Ulitin ni Maya. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Si Aling Nena ay hindi magnanakaw. Mabuti siya. Inaalagaan niya tayo. Pinapasaya niya tayo. At gusto mo lang kaming saktan dahil masama kang tao. Maya, Carino, ang mga matatanda ang nag-uusap. Sinimulan ni Gabriela ng may pag-aalinlangan. Wala akong pakialam. Si Benji ay tumayo sa tabi ng kanyang kapatid. Tinuruan kami ni Mami na ipagtanggol ang mabubuting tao. At si Aling Nena ay isang mabuting tao. Kaya kung kailangan niyang umalis sa bahay namin, sasama kami sa kanya. Naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na lumalaki sa kanyang dibdib. Pagmamalaki, pag-ibig, pagkamangha sa tapang ng kanyang mga anak. Ang mga batang ito na napinsala na pawalang bahala, ngayon ay tumayo ng matatag tulad ng mga mandirigma na nagtatanggol sa isang taong mahal nila. Sa tingin ko narinig mo na ang mga anak ko, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol. Ngayon, pakinggan mo ako. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa bahay ng Cortazar. Hindi ko alam kung sino ang nagnakaw ng mga alahas o kung ninakaw ba ang mga ito, ngunit alam ko ito. Si Aling Nena ay nasa bahay ko sa loob ng ilang linggo. Nagkaroon siya ng access sa mga bagay na mas mahalaga kaysa ₱250,000 at wala, absolutely nothing, ang nawala pa. Malamang hindi pa, bulong ni Gabriela. Hindi, umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo sa buong kusina. Hindi pa, dahil ang babaeng iyon ay may mas maraming integridad sa kanyang pinky finger kaysa sa buong katawan ng iyong asawa. At kung gusto niyang pumunta rito para bantaan ako ng personal, hayaan niya. Ngunit ang pagpapadala sa kanyang asawa na gawin ang maruming trabaho ay nagpapakita lamang kung gaano siya kabadboy. Humakbang si Gabriela patungo kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay nanunuot sa galit. Magsisisi ka sa ginawa mo. Kapag natapos na ng mga kumpanya ng Cortazar ka, kapag nasira ang iyong reputasyon,
Kapag walang gustong makipagnegosyo sa lalaking nagtatanggol sa isang magnanakaw, aalalahanin mo ang sandaling ito. Maaaring, sagot ni Ricardo ng mahinahon. Ngunit hindi bababa sa makakatulog ako sa gabi na alam kong hindi ako nag-alay ng isang inosenteng tao dahil sa takot. Magagawa mo ba ang parehong bagay? Tinitigan siya ni Gabriela ng purong poot. Pagkatapos, nang walang ibang salita, umalis siya sa kusina ng may galit na mga hakbang. Ang main door ay nagsara ng may kalabog na nagpatibog sa mga bintana. Ang katahimikan na naiwan ay mabigat, puno ng hindi pinangalanang damdamin. Si Aling Nena ay bumagsak sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay tinatakpan ang kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Lumapit si Ricardo at lumuhod sa harap niya. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya ng mahinahon. Mula sa simula, ibaba ni Aling Nena ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namamaga. Ang kanyang mga mata ay pula. Ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon, pagkakaligtas marahil o pagkapagod ng isang taong nagdadala ng isang lihim ng masyadong matagal. Nagtrabaho ako para sa mga Cortazar sa loob ng 2 taon. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay magaspang. Para silang grandparents ko. Mas mabuti ang pagtrato nila sa akin kaysa sa sarili kong pamilya, ngunit ang kanilang anak na si Rodrigo, iba siya kapag hindi nakatingin ang kanyang mga magulang. Sina Benji at Maya ay umupo sa magkabilang gilid ni Aling Nena. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanya. Nagsimula ito sa mga komento, patuloy niya. Pagkatapos ay may mga aksidenteng paghawak, pagkatapos ay may mga pagbisita sa aking silid kapag natutulog ang lahat. Ako ay 23 taong gulang, siya ay 40, kasal at siya ang aking amo. Bakit hindi ka nagsalita? Tanong ni Ricardo, kahit na ang isang bahagi niya ay alam na ang sagot, dahil walang maniniwala sa akin. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Aling Nena. Ngayon, siya ang perpektong anak, ang perpektong asawa, ang matagumpay na businessman. Ako ay isa lamang empleyado, ang ulilang lumaki sa kahirapan. Sino ang maniniwala sa aking salita laban sa kanya? At ang mga alahas, isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Aling Nena. Ang mga alahas ay nawala sa linggo pagkatapos kong umalis. Maginhawa, hindi ba? Bantaan niya ako nang sinabi kong aalis ako. Sinabi niya na kung magsalita ako, sisiguraduhin niyang hindi na ako muling makakapagtrabaho sa anumang disenteng bahay, at tinupad niya. Sa tuwing nakakakuha ako ng trabaho, sa paanuman ay malalaman niya at tatawagan niya ang aking mga employer. Gumagawa siya ng mga kuwento hanggang sa tumigil ako sa pagsisikap at nag-focus sa mga trabahong walang nagtatanong ng mga reference. Iyan ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho ng 3 trabaho, sabi ni Ricardo, isang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Iyan ang dahilan kung bakit ka nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang iyong mga kapatid. Hindi ako nagsisisi, sabi ni Aling Nena ng may katatagan. Mas gugustuhin kong mabuhay ng may kaunti at mapanatili ang aking dignidad kaysa manahimik at maging kasabwat ng ganoong uri ng lalaki. Tumayo si Ricardo at nagsimulang maglakad-lakad sa kusina. Ang kanyang isip ng businessman ay nag-iisip na ngayon. Rodrigo Cortazar, bulong niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ako gustong umunlad. Kaya't ang mga kumpanya ng Cortazar ay agresibong nag-aalok sa bawat kontrata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Nena, na hindi lang ito tungkol sa iyo o hindi bababa sa hindi lang tungkol sa iyo. Nakita ni Rodrigo ng pagkakataon na atakihin ako sa pamamagitan ng aking empleyado upang destabilisahin ang aking personal na buhay habang nakikipagkumpetensya siya sa akin sa propesyonal. Ito ay isang napakatalino na galaw, dapat kong aminin. Kaya, naniniwala ka sa akin? Tinitigan ni Ricardo si Aling Nena. Ang babaeng ito, na tumanggi sa milyon-milyong piso dahil ayaw niyang questionin ang kanyang integridad, na natutulog sa isang maliit na apartment ngunit nagdala ng mga instrumentong pangmusika upang turuan ang mga bata na hindi niya pag-aari, na nakaranas ng pang-aabuso at paninirang puri ngunit hindi nawala ang kanyang dignidad. Naniniwala ako, sabi niya lang, at gagawa ako ng isang bagay tungkol dito. Hindi, tumayo si Aling Nena ng marahas. Ayaw kong ipaglaban mo ang aking mga laban. Sapat na ang ginawa mo sa pagtatanggol sa akin ngayon. Hindi na ito ang iyong laban lamang, sagot ni Ricardo. Ginamit ka ni Rodrigo para atakihin ako at hindi ko hahayaan na may magbanta sa aking pamilya. Hindi ako ang pamilya mo, bulong ni Aling Nena. Tinitigan ni Ricardo sina Benji at Maya na patuloy na nakakapit kay Aling Nena na parabang natatakot sila na mawala siya.
Tinitigan niya ang kusina na puno ng liwanag at musika at buhay. Tinitigan niya ang babaeng ito na pinili ni Victoria na mahal ng kanyang mga anak na napag-aralan niyang igalang. Mahalin? Isang bagay pa? Oo, ikaw, sabi niya sa wakas. Marahil hindi sa dugo, marahil hindi sa papel, ngunit ikaw. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang dibdib. Ang mga luha ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Salamat, bulong niya. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dahil ang gagawin ko ay malamang na magpapalala ng mga bagay bago pa man ito gumaling. Ano ang gagawin mo, Ricardo? Ngumiti siya, ngunit hindi ito isang mabait na ngiti. Ito ang ngiti ng isang businessman na nakakita ng buong chessboard at alam na kung paano gumawa ng checkmate. Mag-hire ako ng pinakamahusay na labor lawyer sa lungsod. Maghahain ako ng kaso laban kay Rodrigo Cortazar para sa workplace harassment, paninirang puri at sabuatan. At gagamitin ko ang lahat ng mapagkukunan na mayroon ako upang matiyak na hindi na niya ito magagawa sa sinuman. Ngunit magkakahalaga iyan sa iyo. Wala akong pakialam, putol ni Ricardo. Tinuruan ako ni Victoria na ang ilang bagay ay mas mahalaga kaysa sa pera. Integridad, hustisya, pamilya. Hindi ko uulitin ang pagkakamali ng aking mga biyenan na nagpapahintulot sa pera na maging mas mahalaga kaysa sa mga tao. Bumalik siya sa telepono. Carlos, ito ang sasabihin mo. Sasagutin ni Ricardo Di Mayuga ang mga kamakailang akusasyon laban sa kanyang kasambahay, si Paloma Reyes. Si Miss Reyes ay hindi lamang isang pambihirang empleyado, kundi isang bayani na isinapanganib ang kanyang sariling kaligtasan upang iligtas ang isang bata mula sa isang mapanganib na sitwasyon sa kanyang tahanan. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay ganap na naalis matapos ang isang masusing investigasyon. Anumang pagtatangka na sirain ang kanyang karakter ay haharapin ng mga legal na aksyon. Bukod pa rito, iaanunsyo ni Senyor Di Mayuga ang isang foundation sa pangalan ng kanyang yumaong asawa, si Victoria, na nakatuon sa pagsuporta sa mga domestic workers na nag-uulat ng pang-aabuso sa bata. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sinundan ng isang buntong hininga. Sigurado ka ba dito, Ricardo? Magiging digmaan ito. Sigurado ako. Sagot ni Ricardo, tinitingnan si Aling Nena, ganap na sigurado. Ibinaba niya ang telepono at lumingon sa kanyang pamilya. Dahil iyon ang sila ngayon. Hindi sa dugo, hindi sa obligasyon, kundi sa pagpili. At ngayon ano? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit umaasa. Ngayon, sabi ni Ricardo, ngayon ay kakain tayo, magsanay ng musika, at bukas ay haharapin natin ng magkasama kung ano ang darating. Sumigaw ng kagalakan sina Benji at Maya at tumakbo para yakapin ang kanilang ama at si Aling Nena. At sa sandaling iyon, sa doorstep ng mansyon na napapalibutan ng tunog ng lungsod at ng amoy ng jasmine na tumutubo sa hardin, sila ay naging isang pamilya lamang. Isang hindi perpektong pamilya, isang sirang pamilya, ngunit isang pamilya na nagpasya na magpagaling ng magkasama. Sa gabing iyon, pagkatapos matulog ang mga bata, nakita ni Ricardo si Aling Nena na nakaupo sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang gitara ni Victoria ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi ka makatulog? Tanong niya. Umupo sa tabi niya. Naghihintay pa rin akong magising, sagot ni Aling Nena na may malungkot na ngiti. Naghihintay pa rin akong sabihin mo sa akin na ito ay isang pagkakamali, na kailangan mong protektahan ang iyong mga anak mula sa akin. Mas protektado ang mga anak ko na kasama ka rito kaysa wala ka, sabi ni Ricardo. Ako rin. Tinitigan siya ni Aling Nena na may kuryosidad. Ikaw din? Ano? Hindi agad sumagot si Ricardo. Tinitigan niya ang mga bituin. Hinahanap ang tamang salita para sa isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan. Mula nang mamatay si Victoria, naglalakad ako sa buhay na parang isang multo, sabi niya sa wakas. Gumagana, ngunit hindi nabubuhay, humihinga, ngunit hindi nakakaramdam. At pagkatapos ay dumating ka na may bandurya at gitara at ang iyong paraan ng paggawa na tila posible ang lahat muli. Ricardo, hindi ako nagsasabi ng anumang hindi naaangkop, mabilis niyang paglilinaw. Sinasabi ko lang na salamat sa pagpapaalala sa akin na okay lang na ipagpatuloy ang pamumuhay na hindi gugustuhin ni Victoria na maging monumento ako sa sarili kong sakit. Inabot ni Aling Nena ang kanyang kamay at inilagay ito sa kamay ni Ricardo. Hindi ito romantiko. Ito ay isang bagay na mas simple at mas malalim. Ito ay koneksyon. Ito ay pag-unawa. Ito ay dalawang sirang tao na nakahanap sa isa't isa ng salamin ng sarili nilang paglaban. Malalampasan natin ito, sabi ni Aling Nena.
Lahat ng ito, ang mga akusasyon, ang mga tsismis, malalampasan natin dahil hindi tayo nag-iisa. Hindi, sumang-ayon si Ricardo, hindi tayo nag-iisa. Ngunit habang ang kalangitan sa gabi ay umaabot sa kanila, habang ang lungsod ay natutulog na hindi alam ang kanilang mga pakikibaka, isang bagong banta ang nabubuo sa mga anino. Binasa ni Rodrigo Cortazar ang press release ni Ricardo sa kanyang opisina, isang malamig na ngiti ang humuhubog sa kanyang mga labi. Interesante ang galaw, bulong niya. Napakatapang, napakatanga. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kumuha ng isang sobre. Sa loob ay may mga dokumento na walang kinalaman kay Aling Nena. Mga dokumento tungkol sa nakaraan ni Victoria. Tungkol sa mga lihim na hindi man lang alam ni Ricardo. Mga lihim na kapag nabunyag ay hindi lamang sisira sa reputasyon ni Aling Nena. Sisirain nito ang mismong alaala ni Victoria. At iyon ang magiging perpekto niyang paghihiganti dahil si Rodrigo Cortazar ay hindi isang taong tumatanggap ng pagkatalo. At kapag nalaman niyang nagpasya si Ricardo na lumaban, kapag nakita niya na si Aling Nena ay hindi nag-iisa, itataas niya ang kanyang pag-atake sa mga antas na hindi kayang isipin ng alinman sa kanila. Sa kanyang opisina sa sentro ng lungsod, ibinaba ni Rodrigo ang telepono pagkatapos marinig ang ulat ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, nagpakita ito ng isang bagay na mas masama, kasiyahan. Perpekto, bulong niya, nagbubukas ng isang .file sa kanyang computer. Ngayon magsisimula na ang tunay na laro. At sa ini-file, na iyon ay mayroong isang bagay na nakalimutan ni Aling Nena, isang lihim mula sa kanyang nakaraan na inilibing niya ng malalim na hindi na niya naaalala na umiiral ito. Isang lihim na kapag lumabas ay gagawing parang laruan ng mga bata ang lahat ng iba pa. Ang nakaraan ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lamang ito ng tamang oras para bumalik. Ang paaralang San Agustin ay naamoy ng ilang-ilang at disinfectant, isang kombinasyon na palaging iniuugnay ni Ricardo sa inosensya ng pagkabata. Lunes ng hapon at siya ay kailangang pumunta kaagad dahil sa urgent na tawag mula kay Principal Sanchez. Ang mensahe ay maikli. Seryosong usapin na may kinalaman kina Benji at Maya. Pumunta ka agad. Bumabagabag ang tibok ng puso ni Ricardo habang naglalakad siya sa mga pasilyo na pinalamutian ng mga guhit ng bata. Sa pamamagitan ng mga bintana ng mga silid-aralan, nakita niya ang mga bata na nagtatrabaho sa kanilang mga desk. Hindi alam ang drama na nagaganap sa buhay ng kanilang mga kasamahan. Nang makarating siya sa opisina ng principal, natagpuan niya ang kanyang mga anak na nakaupo sa dalawang maliit na upuan. Si Benji ay may punit na labi at punit na kamiseta. Si Maya ay nakakapit sa kanyang backpack, sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa pag-iyak. Ano ang nangyari dito? Lumuhod si Ricardo sa harap nila. Sinuri ang mukha ng kanyang anak na may nanginginig na kamay. Senyor Di Mayuga, pinutol siya ni Principal Sanchez, isang seryosong babae na nasa 50s mula sa likod ng kanyang mesa. Kailangan nating mag-usap ng pribado. Maaari mong sabihin ang anumang mayroon ka sa harap ng aking mga anak, sabi ni Ricardo. Nagpalitan ng tingin ang principal sa isang taong hindi napansin ni Ricardo kanina, isang babaeng nakaupo sa sulok ng opisina na may recorder sa kanyang kandungan at press ID na nakasabit sa kanyang leg. Sino ka? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang business instinct ay umaktibo bilang isang radar. Luciana Torres, mula sa El Observador, napahayagan. Tumayo ang babae at inabot ang kanyang kamay na hindi pinansin ni Ricardo. Nagsisiyasat ako ng isang kuwento tungkol sa kapabayaan ng bata sa mga pamilyang may mataas na katayuan. Kapabayaan. Tumaas ang boses ni Ricardo. Ano ang pinagsasabi mo? Ipinakita ni Luciana ang kanyang telepono kay Ricardo. Nag-swipe sa screen bago magpakita ng mga larawan ni Aling Nena kasama sina Benji at Maya sa parke, sa bahay, nagtuturo sa kanila ng musika. Ngunit hindi ang mga larawan ang nagpabigat sa tiyan ni Ricardo. Ito ang headline na kasama nila. Businessman, pinagkatiwalaan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng babaeng may kriminal na nakaraan. Ito ay katawa-tawa. Ibinigay ni Ricardo ang telepono. Si Aling Nena ay walang criminal record. Sigurado ka ba diyan? Kumuha si Luciana ng isang folder at binuksan ito sa mesa. Dahil ayon sa aking mga source, si Paloma Reyes ay sangkot sa isang insidente 8 taon na ang nakalipas. Isang insidente
na kinasasangkutan ng isang menor de edad. Tumigil ang mundo ni Ricardo. Ano? Naglinis ng lalamunan si Principal Sanchez. Senyor Di Mayuga, nagpahayag ng pag-aalala ang ilang mga magulang. Nagkalat ang mga tsismis tungkol sa iyong kasambahay at dahil mayroon siyang direktang access sa iyong mga anak. Sa tingin ko karapat-dapat kang malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Naramdaman ni Ricardo na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsimulang magbasa si Luciana mula sa dokumento. 8 taon na ang nakalipas noong si Paloma Reyes ay 18. Nagtatrabaho siya bilang tutor para sa isang 11 taong gulang na bata na nagngangalang Matias Fuentes. Isang hapon, kinailangan ng bata sa ospital na may bali sa braso. Nakakita sila ng iba pang mga pasa, mga lumang pasa. Ang pamilya ay naghain ng reklamo para sa pang-aabuso sa bata laban kay Miss Reyes. Imposible iyan, bulong ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay walang paniniwala. Si Aling Nena ay hindi kailanman. Ang mga kaso ay kalaunan na alis, patuloy ni Luciana. Sinabi ng pamilya na ito ay isang misunderstanding, ngunit ang ulat ay nananatili sa sistema at ang mga taong may ganoong mga background, kahit na mga misunderstanding, ay karaniwang hindi dapat nag-aalaga ng mga bata. Tumayo si Benji ng marahas, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa galit. Hindi sinasaktan ni Aling Nena ang sino man, sigaw niya. Ang mga bata sa klase ko ay nagsabi ng kasinungalingan. Sabi nila masama si Aling Nena at nang ipagtanggol ko siya, sinaktan nila ako. Naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na nabasag sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay sinaktan, hindi sa kalye, hindi ng mga estranghero, ngunit sa paaralan, ng mga kasamahan na nalason ng mga tsismis. Lumapit si Principal Sanchez. Naiintindihan ko na ito ay isang mahirap na sitwasyon, Senyor Di Mayuga, ngunit kailangan kong isipin ang kaligtasan ng lahat ng mga bata sa institusyong ito. Maraming magulang ang nagbanta na aalisin ang kanilang mga anak kung si Benji at Maya ay patuloy na papasok habang ang babaeng iyon ay nasa bahay ninyo. Hinihiling mo sa akin na pumili sa pagitan ng edukasyon ng aking mga anak at ng aking kasambahay. Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan bago gumawa ng desisyon. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang mga anak. Si Benji na may punit na labi, si Maya na may mga mata na puno ng luha. Mga bata na sa wakas ay nagsimulang gumaling at ngayon ay inaatake dahil sa isang bagay na hindi nila nauunawaan. Kailangan kong kausapin si Aling Nena, sabi niya sa wakas. Iyan lang ba ang masasabi mo? Tanong ni Luciana na may pagdududa. Hindi ka ba magbibigay ng komento para sa pahayagan? Oo. Lumingon si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na galit. Mag-ingat ka sa iyong ilalathala dahil kung ang isang salita sa iyong artikulo ay mali, kung sinisira nito ang reputasyon ng isang inosenteng tao, sisiguraduhin kong haharapin ninyo ng iyong pahayagan ang mga kahihinatnan sa batas na magpapamiss sa inyo sa inyong mga araw bilang mga estudyante ng journalism. Hindi siya naghintay ng sagot. Hinawakan niya ang mga kamay ni na Benji at Maya at lumabas sa opisina, hindi pinapansin ang mga boses na tumatawag sa likuran. Ang paglalakbay pauwi ay tahimik. Si Benji ay nakatingin sa labas ng bintana, mahinang hinahawakan ang kanyang namamagang labi. Si Maya ay hindi binitawan ang kamay ng kanyang ama. Nang dumating sila, naghihintay na si Aling Nena sa pasukan. Ang kanyang mukha ay maputla tulad ng wax. Tinawag ako ng principal, sabi niya bago pa man makapagsalita si Ricardo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa artikulo, tungkol sa mga akusasyon. Totoo ba? Tanong ni Ricardo. Kinaiinisan ang sarili sa pagtatanong. Inakusahan ka ba ng pananakit sa isang bata? Isinara ni Aling Nena ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumango. Yes, totoo. Isang hikbi ang pinakawalan ni Benji. Mas hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang ama at naramdaman ni Ricardo na ang mundong kanyang muling itinatayo ay muling gumuho. Pero hindi iyon ang iniisip ninyo. Mabilis na nagpatuloy si Aling Nena. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Pakiusap, ipaliwanag mo, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Umupo si Aling Nena sa baitang ng pasukan. Ang kanyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Si Ricardo at ang mga bata ay nakatayo. Si Matias ay anak ng isang pamilya kung saan ako nagtuturo ng musika. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Siya ay isang matamis ngunit napakatimik na bata. Sa loob ng ilang buwan, napapansin ko ang mga pasa sa kanyang mga braso, sa kanyang mga binti.
Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang madalas siyang nahuhulog na siya ay tamad. At ako ay bata, hangal, inosente. Hindi ko nakilala ang mga senyales. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Aling Nena. Isang hapon, dumating ako ng maaga sa kanilang bahay. Nakarinig ako ng sigaw mula sa basement. Nang bumaba ako, nakita ko ang kanyang ama. Nakita ko ang kanyang ama na hinahampas siya ng sinturon. Si Matias ay sumusubok na protektahan ang kanyang sarili, umiiyak, nagmamakaawa na huminto siya. Naramdaman ni Ricardo na sumasakit ang kanyang tiyan. Pinatigil ko ang aking sarili sa pagitan nila, patuloy ni Aling Nena. Kinuha ko si Matias at sinubukan kong ilabas siya doon, ngunit sinundan ako ng kanyang ama. Nagkaroon ng pagtatalo. Nahulog si Matias sa hagdan, nabali ang kanyang braso. Diyos ko, bulong ni Ricardo. Nang dumating ang mga paramedic, sinabi ng kanyang ama na sinaktan ko si Matias, na ako ay isang empleyado na nawalan ng kontrol. At nang makita ng mga doktor ang lahat ng mga lumang pasa, ipinapalagay nila na ako rin ang may kasalanan sa mga iyon. At bakit mo inalis ang mga kaso? Dahil sa wakas ay naglakas loob si Matias na sabihin ang katotohanan, nabali ang boses ni Aling Nena. Sinabi niya sa isang social worker kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang bahay. Inaresto ang kanyang ama. Ako ay na-exonerate. Ngunit ang paunang ulat ng insidente ay hindi kailanman nawala sa sistema at sa tuwing may nag-iimbestiga sa aking nakaraan, iyon ang unang nakikita nila. Ang katahimikan na sumunod ay pinutol ng tunog ng maliliit na hakbang. Lumapit si Benji kay Aling Nena at umupo sa tabi niya. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya ng may matatag na boses. Alam kong hindi ka nananakit ng tao. Alam kong tumutulong ka lang. Sumunod si Maya, hinawakan ang kamay ni Aling Nena. Ang mga bata sa paaralan ay hangal, sabi niya na may kaseryosohan ng isang taong mas matanda. Hindi ka nila kilala tulad namin. Niyakap ni Aling Nena sila, umiiyak na ngayon nang hindi na pinipigilan. At si Ricardo ay nakatayo, pinapanood ang tanawin na ito, naramdaman ang bigat ng isang imposibleng desisyon. Ang paniniwala kay Aling Nena ay nangangahulugan ng paglaban sa kanyang buong komunidad. Nangangahulugan ng pagsasapanganib sa edukasyon ng kanyang mga anak, sa kanyang reputasyon, sa kanyang mga negosyo. Nangangahulugan ng paglaban sa isang labanan na malamang na matatalo siya. Ngunit ang hindi paniniwala sa kanya ay nangangahulugan ng pagtataksil sa babaeng pinili ni Victoria. Nangangahulugan ng pagpapahamak sa puso ng kanyang mga anak. Nangangahulugan ng pag-amin na ang pera at opinyon ng publiko ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Lumuhod siya sa harap nila. Aling Nena, tingnan mo ako. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay pula ngunit umaasa. Iniligtas mo ang batang iyon. Sinubukan ko. Dapat akong kumilos ng mas maaga. Dapat kong makita. Sagutin ang tanong. Putol ni Ricardo. Iniligtas mo siya. Oo, bulong ni Aling Nena. Buhay siya. Okay siya. Nakatira siya kasama ang kanyang ina ngayon, malayo sa kanyang ama. Tumango si Ricardo. May isang bagay na nagkakasundo sa loob niya. Kung gayon hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa anuman, ngunit ang mga bata, ang paaralan, ang iyong negosyo. Tumayo si Aling Nena. Ricardo, hindi mo maaaring isapanganib ang lahat ng iyon para sa akin. Hindi ito sulit. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Victoria bago siya mamatay? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Sinabi niya sa akin na ang tanging bagay na tunay na pag-aari natin sa buhay na ito ay ang ating integridad, na ang pera ay dumarating at umaalis, na ang mga reputasyon ay naitatayo muli, ngunit kung mawala mo ang iyong kaluluwa sa proseso, hindi mo na ito mababawi. Lumingon siya kina Benji at Maya. Ang inyong balolo at lola, ang mga magulang ng inyong ina, ay nagtayo ng isang pharmaceutical empire. Alam niyo ba kung paano ito nawala sa kanila? Sa pamamagitan ng pagtangging bawiin ang isang gamot na alam nilang mapanganib dahil magkakahalaga ito ng pera. 4 na tao ang namatay bago sila pinilit ng gobyerno. Bumagsak ang imperyo, nagwasak ang pamilya, at lumaki si Victoria habang nakikita ang mga kahihinatnan ng pagpili ng pera kaysa sa mga tao. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Aling Nena. Sinasabi ko na hindi ko gagawin ang parehong pagkakamali, sagot ni Ricardo ng may katatagan. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng mga pahayagan. Wala akong pakialam kung mawalan ako ng mga kontrata. Wala akong pakialam kung kailangan kong ilipat ang aking mga anak sa paaralan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Carlos, ako si Ricardo. Kailangan kong maglabas ng press release. Ngayon. Ngayon na, alam kong huli na.
Hindi ito maaaring maghintay. Tinitigan siya ni Aling Nena nang hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa ko kung ano ang dapat kong ginawa mula sa simula. Sagot ni Ricardo. Tinitingnan si Aling Nena. Lalaban hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Para kay Matias, ang batang iniligtas mo. Para kina Benji at Maya, na nararapat matutunan na ang paggawa ng tama ay mas mahalaga kaysa sa pagiging popular. Para kay Victoria, na nagtiwala sa iyo nang walang iba ang gumawa. Lumingon siya sa telepono. Carlos, ito ang sasabihin mo. Si Ricardo Di Mayuga ay tumutugon sa mga kamakailang akusasyon laban sa kanyang kasambahay, si Paloma Reyes. Si Miss Reyes ay hindi lamang isang pambihirang empleyado kundi isang bayani na nagpagsapalaran sa kanyang sariling kaligtasan upang iligtas ang isang bata mula sa isang sitwasyon ng panganib sa kanyang tahanan. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay ganap na naalis matapos ang isang masusing investigasyon. Anumang pagtatangka na sirain ang kanyang karakter ay haharapin ng mga legal na aksyon. Bukod pa rito, inanunsyo ni Senyor Di Mayuga ang isang Punti Foundation sa pangalan ng kanyang yumaong asawa, si Victoria, na nakatuon sa pagsuporta sa mga domestic workers na naguulat ng pang-aabuso sa bata. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sinundan ng isang buntong hininga. Sigurado ka ba dito, Ricardo? Magiging digmaan ito. Sigurado ako, sagot ni Ricardo. Tinitingnan si Aling Nena. Ganap na sigurado, ibinaba niya ang telepono at lumingon sa kanyang pamilya. Dahil iyon ang sila ngayon, hindi sa dugo, hindi sa obligasyon, kundi sa pagpili. At ngayon ano? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit umaasa. Ngayon, sabi ni Ricardo, ngayon ay kakain tayo, magsanay ng musika, at bukas ay haharapin natin ng magkasama kung ano ang darating. Sumigaw ng kagalakan sina Benji at Maya at tumakbo para yakapin ang kanilang ama at si Aling Nena. At sa sandaling iyon, sa doorstep ng mansyon, na napapalibutan ng tunog ng lungsod at ng amoy ng jasmine, na tumutubo sa hardin, sila ay naging isang pamilya lamang, isang hindi perpektong pamilya, isang sirang pamilya, ngunit isang pamilya na nagpasya na magpagaling ng magkasama. Sa gabing iyon, pagkatapos umalis ng huling bata, pagkatapos magpaalam ni Cristina na may mahabang yakap, nakita ni Ricardo si Aling Nena na nakaupo sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang gitara ni Victoria ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi ka makatulog? Tanong niya, umupo sa tabi niya. Naghihintay pa rin akong magising, sagot ni Aling Nena na may malungkot na ngiti. Naghihintay pa rin akong sabihin mo sa akin na ito ay isang pagkakamali na kailangan mong protektahan ang iyong mga anak mula sa akin. Mas protektado ang mga anak ko na kasama ka rito kaysa wala ka, sabi ni Ricardo. Ako rin. Tinitigan siya ni Aling Nena na may kuryusidad. Ikaw din? Ano? Hindi agad sumagot si Ricardo. Tinitigan niya ang mga bituin, hinahanap ang tamang salita para sa isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan. Mula nang mamatay si Victoria, naglalakad ako sa buhay na parang isang multo, sabi niya sa wakas. Gumagana, ngunit hindi nabubuhay, humihinga, ngunit hindi nakakaramdam. At pagkatapos ay dumating ka na may datbandurya at gitara at ang iyong paraan ng paggawa na tila posible ang lahat muli. Ricardo, hindi ako nagsasabi ng anumang hindi naaangkop, mabilis niyang paglilinaw. Sinasabi ko lang na salamat sa pagpapaalala sa akin na okay lang na ipagpatuloy ang pamumuhay, na hindi gugustuhin ni Victoria na maging monumento ako sa sarili kong sakit. Inabot ni Aling Nena ang kanyang kamay at inilagay ito sa kamay ni Ricardo. Hindi ito romantiko, ito ay isang bagay na mas simple at mas malalim. Ito ay koneksyon. Ito ay pag-unawa. Ito ay dalawang sirang tao na nakahanap sa isa't isa ng salamin ng sarili nilang paglaban. Malalampasan natin ito, sabi ni Aling Nena. Lahat ng ito, ang mga akusasyon, ang mga tsismis, malalampasan natin dahil hindi tayo nag-iisa. Hindi. Sumang-ayon si Ricardo, hindi tayo nag-iisa. Ngunit habang ang kalangitan sa gabi ay umaabot sa kanila, habang ang lungsod ay natutulog na hindi alam ang kanilang mga pakikibaka, isang bagong banta ang nabubuo sa mga anino. Binasa ni Rodrigo Cortazar ang press release ni Ricardo sa kanyang opisina, isang malamig na ngiti ang humuhubog sa kanyang mga labi. Interesante ang galaw, bulong niya. Napakatapang, napakatanga. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kumuha ng isang sobre. Sa loob ay may mga dokumento na walang kinalaman kay Aling Nena. Mga dokumento tungkol sa nakaraan ni Victoria,
Tungkol sa mga lihim na hindi man lang alam ni Ricardo, mga lihim na kapag nabunyag ay hindi lamang sisirain ang reputasyon ni Aling Nena, sisirain nito ang mismong alaala ni Victoria at iyon ang magiging perpekto niyang paghihiganti. Dahil si Rodrigo Cortazar ay hindi isang taong tumatanggap ng pagkatalo. At kapag nalaman niyang nagpasya si Ricardo na lumaban, kapag nakita niya na si Aling Nena ay hindi nag-iisa, itataas niya ang kanyang pag-atake sa mga antas na hindi kayang isipin ng alinman sa kanila. Ang event hall ng Hotel Presidente ay puno. Mga businessman, mamamahayag, politiko, lahat ay nagtipon para sa taunang hapunan ng Chamber of Commerce. Tinitingnan ni Ricardo ang dagat ng mga mukha mula sa kanyang mesa. Sa tabi niya, hindi ka panipaniwala, naroon si Aling Nena, hindi bilang kanyang kasambahay, kundi bilang kanyang panauhin. Ang desisyon ay nagdulot ng kaguluhan. Maraming tao ang tumangging umupo sa kanyang mesa. Ang iba ay tumitingin sa kanya na may halo ng kuryosidad at paghamak. Ngunit hindi na alintana ni Ricardo. May natutunan siya sa nakalipas na ilang linggo. Ang opinyon ng mga taong hindi kailanman kailangang pumili sa pagitan ng madali at tama ay nagkakahalaga ng eksaktong wala. Sigurado ka ba rito? Bulong ni Aling Nena, hindi komportable sa hiniram na damit na hindi inaasahang ibinigay sa kanya ni Cristina. Maaari pa rin akong umalis. Hindi ka aalis kahit saan, sagot ni Ricardo ng may katatagan. Tinuruan ako ni Victoria na ang mga taong mahalaga ay dapat naroroon sa mga importanteng sandali at ikaw ay mahalaga. Bago pa man makasagot si Aling Nena, tumindi ang bulungan sa bulwagan. Pumasok lang si Rodrigo Cortazar kasama si Gabriela na nakabitin sa kanyang braso na parang isang mamahaling accessory. Naglakad siya diretso sa podium kung saan naroroon ang mga tagapag-organisa. Mga ginoo at ginang, ang kanyang boses na pinalakas ng microphone ay pumutol sa lahat ng pag-uusap. Alam kong wala ako sa programa ngayong gabi, ngunit mayroon akong anunsyo na hindi maaaring maghintay. Naramdaman ni Ricardo na nanigas ang kanyang dugo. Hindi ito pinlano, ito ay isang pag-atake. Gaya ng alam ng marami sa inyo, patuloy ni Rodrigo, ang kanyang ngiti ay matalim na parang kutsilyo. Ang aking kagalang-galang na kasamahan, si Ricardo Di Mayuga, ay masigasig na ipinagtatanggol ang kanyang kasambahay, isang babae na may, sabihin nating, katanong-tanong na nakaraan. Ngunit ang hindi nila alam ay may higit pa sa kuwentong ito. Higit pa. Hindi! Bulong ni Aling Nena. Pakiusap, hindi. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Ricardo. Ang dapat kong ginawa maraming taon na ang nakalipas, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sinusira mo ang tanging dalisay na alaala na natitira sa iyo kay Victoria. Bago pa man makatanong si Ricardo, nagpatuloy si Rodrigo. Makikita ninyo ang yumaong asawa ni Ricardo, si Victoria Almada de Di Mayuga, ay may sarili niyang mga lihim. Mga lihim na may kinalaman sa pera, maraming pera. Kumuha siya ng isang sobre at itinaas ito. Ito ay mga bank statement, mga dokumento na nagpapatunay na si Victoria Montero ay naglilihis ng pondo mula sa kanyang pamilya-kumpanya sa loob ng maraming taon. Milyon-milyong piso na hindi kailanman idineklara. Pera na, sa kagiliw-giliw, napunta sa mga account sa ilalim ng pangalan ni Paloma Reyes. Sumabog ang bulwagan sa mga bulungan. Ang mga cellphone camera ay tumaas, ang mga mamamahayag ay lumapit na parang mga buwitre na nangangamoy ng karyon. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang upuan ay nahulog pabalik sa isang kalabog. Iyan ay kasinungalingan. Totoo, ngumiti si Rodrigo. Maaari kong ipakita ang mga dokumento. Maaari kong patunayan ang bawat paglipat. Ang tanong ay, alam mo ba, Senyor Di Mayuga? Alam mo ba na ang iyong santo na asawa ay nagnanakaw? O ang iyong kasambahay ay niloloko ka sa lahat ng oras? Tumayo din si Aling Nena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Totoo, sabi niya. Si Victoria, oo, binigyan ako ng pera. Maraming pera. Paloma, hindi, sigaw ni Ricardo. Kailangan kong gawin ito, sabi ni Aling Nena. Tinitigan siya ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng matagumpay na kasiyahan. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Lumingon siya sa karamihan, sa mga kamera, kay Rodrigo, na nakatingin sa kanya ng may tagumpay. Binigyan ako ni Victoria ng perang iyon dahil hiningi ko ito, hindi para sa akin, kundi para sa aking nakababatang kapatid na si Andres. Kailangan niya ng isang experimental treatment na hindi sakop ng anumang siguro.
Nalaman ito ni Victoria nang marinig niya akong umiiyak sa ospital sa parehong araw na nagkita kami. Ang boses ni Aling Nena ay nabasag, ngunit nagpatuloy. Hindi niya ninakaw ang perang iyon. Ito ang kanyang personal na mana. Pera na iniwan sa kanya ng kanyang mga grandparents sa isang hiwalay na trust fund. Ngunit hinaharangan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-access dahil hindi sila sumasang-ayon sa kung paano niya ito gustong gamitin. Natagpuan niya ang isang legal na paraan upang ma-access ito at ibinigay ito sa akin ng walang hinihinging kapalit. Maginhawang kwento, kinutya ni Rodrigo. At nasaan ang kapatid na iyon ngayon? Buhay siya, sagot ni Aling Nena. Nasa universidad siya, nag-aaral ng medisina dahil binigyan siya ni Victoria ng pagkakataong mabuhay. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at nagpakita ng isang larawan. Ito si Andres sa kanyang high school graduation. Hindi niya alam na si Victoria ang nagbayad para sa kanyang paggamot. Iniisip niya na ito ay isang charity program dahil pinangako sa akin ni Victoria na hindi ko sasabihin sa kanya na hindi siya lalaki na may utang sa sinuman. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Aling Nena ngayon. Kaya't oo, Senyor Cortazar, binigyan ako ni Victoria ng pera. Binigyan niya ako ng buhay ng aking kapatid. Binigyan niya ako ng pag-asa nang wala akong wala. At nang mamatay siya, ipinangako ko sa kanya na ibabalik ko ang regalong iyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong mga anak. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang ginagawa ng mga taong nailigtas ng kabaitan ng iba. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Tinitigan ni Rodrigo si Aling Nena sa pagtataka. Ang kanyang sandali ng tagumpay ay naging abo. Hindi nito binabago ang katotohanan na nagtago siya ng mga transaksyong pinansyal, sinubukan niyang mabawi. Hindi siya nagtago ng anuman. Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasukan ng bulwagan. Lumingon ang lahat. Naroon si Abogado Mendez, kasama ang isang matandang lalaki na may briefcase. Mga ginoo at ginang, ako si Accountant Hector Fuentes. Ako ang naging financial advisor ni Victoria Montero sa loob ng 10 taon at maaari kong kumpirmahin na bawat piso na inilipat niya kay Paloma Reyes ay idineklara ng wasto. Mayroon akong lahat ng dokumento, lahat ng resibo, lahat ng legal na pag-apruba. Naglakad siya patungo sa podium, tinulak si Rodrigo ng walang seremonya. Sa katunayan, patuloy niya, inaasahan ni Victoria na may isang taong maaaring gamitin ang kanyang pagiging bukas-palad laban sa kanyang pamilya, kaya't inihanda niya ang lahat ng detalyado. Kasama dito ang liham na ito. Kinuha niya ang isang selyadong sobre. Ang liham na ito ay dapat buksan lamang kung may nagtangkang sirain ang reputasyon ni Paloma Reyes gamit ang mga transaksyong pinansyal bilang ebidensya. Sa tingin ko ito ang sandali. Binuksan niya ang selyo at nagsimulang magbasa para sa sinumang makabasa nito. Kung binabasa ninyo ito, nangangahulugan ito na mayroong nagtatangkang gamitin ang aking kabaitan bilang isang sandata. Napakalungkot na nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang pagtulong sa isang tao ay tinitingnan ng may pagdududa. Si Paloma Reyes ay walang hinihingi sa akin. Nag-alok ako ng tulong dahil nakita ko sa kanya ang isang bagay na kinikilala ko, isang mandirigma, isang taong lumalaban para sa mga mahal niya anuman ang maging halaga. Ang pera na ibinigay ko sa kanya ay hindi ninakaw, hindi itinago. Ito ay ibinigay ng may pag-ibig at idineklara ng tumpak dahil alam kong ang mga taong walang kabuluhan ay palaging susubukang sirain ang hindi nila maunawaan ang walang kinikilingang pagiging bukas-palad. Kung nakikinig ang aking asawa, gusto kong malaman niya ang isang bagay. Si Paloma ay hindi kapalit ko. Siya ang aking regalo, ang aking huling liham ng pag-ibig para sa kanya at sa ating mga anak. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan, nagbabago lang ito ng anyo at kay Paloma. Huwag mong hayaang maramdaman mong mas mababa ka dahil sa pagtanggap ng tulong. Ang pagtanggap ng tulong ng may biyaya ay kasing tapang ng pagbibigay nito. Ngayon, ikaw naman ang magbigay ng parehong regalo sa iba. Iyan ang pamana na gusto kong iwan sa ilalim. With eternal love, Victoria. Walang tuyong mata sa bulwagan. Kahit ang mga pinakasinikal na mamamahayag ay lihim na pinupunasan ang kanilang mga luha, nakabaon si Ricardo sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Naglakad si Aling Nena patungo sa podium, kinuha ang microphone nang may nanginginig na kamay. Si Victoria ay nagligtas sa akin sa higit sa isang paraan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Ngayon, iniligtas niya ako sa pananalapi. Iniligtas niya ako sa emosyonal sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng layunin
at iniligtas niya ako sa espiritual sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin na ang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakadalisay na anyo ng lakas. Lumingon siya kay Rodrigo, na umatras sa karamihan. Sinubukan mong sirain ako dahil ipinaaalala ko sa iyo ang sarili mong kawalang hiyaan, dahil mas madaling atakihin ang mga mahina kaysa harapin ang sarili mong mga demonyo. Ngunit hindi ito gumana dahil napapalibutan ako ng mga taong piniling maniwala sa akin at iyon ay isang bagay na ang lahat ng iyong pera at kapangyarihan ay hindi kailanman mabibili. Binuksan ni Rodrigo ang kanyang bibig para sumagot, ngunit pinigilan siya ni Gabriela. Sa pagkamangha ng lahat, humakbang siya pasulong. Tama siya, sabi ni Gabriela, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Higit sa lahat, lumingon siya sa kanyang asawa. Naging kasabwat ako sa iyong mga kasinungalingan sa loob ng masyadong mahabang panahon. Binaliwala ko ang mga babaeng lumapit sa akin na may mga kuwento tungkol sa iyo dahil mas madaling sisihin sila kaysa aminin kung sino talaga ang pinakasalan ko. Ngunit tapos na ito. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bag. Ito ang mga papeles ng diborsyo, pinirmahan na ng ako. At ito, kinuha niya ang isang recorder. Ito ang bawat pag-uusap na mayroon tayo sa huling 3 buwan. Bawat plano, bawat banta, bawat pagtatangka na sirain ang mga inosenteng tao. Lumingon siya kay Aling Nena. Pasensya na, hindi ako nagpakita ng tapang ng mas maaga. Tumalikod si Gabriela at lumabas sa bulwagan, iniiwan si Rodrigo na nakatayo, nakalantad, ang kanyang imperyo ng mga kasinungalingan ay gumuho sa real time. Nagmamadali ang mga mamamahayag sa kanya, ngunit hindi na nakikinig si Ricardo. Naglakad siya patungo kay Aling Nena at niyakap siya. Isang mahaba, mahigpit na yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Salamat, bulong niya, para sa lahat. Salamat sa iyo, sagot ni Aling Nena, para sa paniniwala. Pagkaraan ng ilang linggo, ang mansyon ng Dimayuga ay puno ng musika. Hindi lamang si Benji sa kanyang bandurya o si Maya sa kanyang gitara, kundi pati na rin ang ibang mga bata, 10 sa kanila. Pinapanood ni Ricardo mula sa terrace habang tinuturuan ni Aling Nena ang isang magkakaibang grupo ng mga bata, ang ilan mula sa mga mayayamang pamilya, ang iba mula sa mga kapitbahayan na hindi pa nakakita sa loob ng isang bahay na tulad nito. Ang Victoria Montero Foundation ay opisyal nang sinimulan ang misyon nito, magturo ng musika sa mga bata mula sa lahat ng antas ng lipunan. Walang diskriminasyon, walang paghuhusga, pag-ibig lamang para sa sining at paniniwala na ang bawat bata ay nararapat sa pagkakataong mahanap ang kanilang boses. Maganda, hindi ba? Lumingon si Ricardo. Si Cristina ay nasa likuran niya, pinapanood din ang eksena. Hindi ko inakala na makikita ko muli ang bahay na ito, na puno ng buhay, patuloy ng kanyang biyenan. Sobrang ipinagmamalaki ni Victoria si Aling Nena, gusto mong sabihin, lahat kayo, ngumiti si Cristina. Sa iyo, dahil nagkaroon ka ng tapang na piliin ang tama kaysa sa madali. Kay Aling Nena, dahil hindi niya hinayaang siya ay masira. Sa aking mga apo dahil ipinaalala nila sa atin na ang mga bata ay mas malinaw na nakikita ang katotohanan kaysa sa mga matatanda. At oo, kay Victoria dahil pinlano niya ang lahat ng ito, kahit na alam niyang wala siya rito para makita ito. Sa hardin, natapos ni Benji ang isang partikular na mahirap na piraso. Ang ibang mga bata ay pumalakpak. Niyakap siya ni Aling Nena at ngumiti siya sa kagalakan na tila imposible 1 taon na ang nakalipas. Mananatili ba si Aling Nena? Tanong ni Cristina. Opisyal, hindi na siya kasambahay. Ilang linggo na ang nakalipas, sagot ni Ricardo. Ngayon ay siya ang direktor ng foundation at siya ay pamilya. Pamilya lang. Tinitigan siya ni Cristina ng may pagkaunawa. Naramdaman ni Ricardo na namumula siya. Masyadong maaga. Si Victoria ay kaunti pa lang. Si Victoria ay patay na, sabi ni Cristina ng may kabaitan ngunit katatagan, at hindi niya gugustuhin na gugulin mo ang nalalabi mong buhay sa isang mausoleum. Maniwala ka sa akin, alam ko ang gusto niya para sa iyo. Siya ang aking anak, at mahal ka niya ng sapat upang gusto kanyang maging masaya kahit na ang kagalakan na iyon ay nagmumula sa ibang tao. Hindi ko alam kung handa na ako. Walang sinuman ang handa para sa pag-ibig, sabi ni Cristina, inilalagay ang kamay sa balikat ni Ricardo. Handa lang tayo o hindi. At kapag handa ka na, sa tingin ko ay makikita mo na handa rin si Aling Nena. Bago pa man makasagot si Ricardo, tumakbo si Maya patungo sa kanila. Papa, Abuela, kailangan ninyong pumunta at makita. Tutugtugin namin ang kanta ni Mami. Hinila niya sila pabalik sa hardin kung saan ang lahat ng mga bata ay nakahanay kasama ang kanilang mga instrumento.
Si Benji sa unahan kasama ang kanyang bandurya, si Maya sa gitara ni Victoria, at si Aling Nena sa gitna na hawak ang mga kamay ng dalawa. Ang kantang ito, inanunsyo ni Aling Nena, ay napaka-espesyal. Isinulat ito ng isang napaka-espesyal na babae para sa mga taong mahal niya. At ngayon lahat tayo ay tutugtog nito bilang pagpaparangal sa kanya. Nagsimula ang musika. Cielito Lindo, ang paboritong kanta ni Victoria, ngunit hindi ito perpekto. Ang ilang bata ay hindi in tune, ang iba ay nawawala sa ritmo, ngunit mayroong isang bagay sa kawalang perpekto na ito na ganap na maganda. Ito ay buhay, ito ay pag-ibig. Ito ang pamana ng isang babae na nakakaunawa na ang immortalidad ay hindi nagmumula sa pag-alala, nagmumula ito sa pagbabago ng buhay. Naramdaman ni Ricardo ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pagkamangha sa katotohanan na mula sa pinakamadilim na sakit ay maaaring lumabas ang pinakamaliwanag na liwanag. Nang matapos ang kanta, pumalakpak ang lahat ng magulang na dumating para sunduin ang kanilang mga anak. Kahit ang ilang mga kapitbahay na sumilip sa pader ay sumali sa palakpakan. Si Benji at Maya ay tumakbo patungo sa kanilang ama. "Tama ba kami?" tanong ni Maya. "Sa tingin mo ba ay narinig tayo ni Mami?" Lumuhod si Ricardo at niyakap silang dalawa. "Sigurado ako na oo, at sigurado ako na nakangiti siya. Hindi ka na ba malungkot, Papa?" tanong ni Benji. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang mga anak pagkatapos ay tumingin kay Aling Nena na nagmamasid mula sa malayo na may mahinang ngiti. Tinitigan si Christina na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Tinitigan ang lahat ng mga batang ito na ngayon ay may pagkakataon na ibinigay ni Victoria sa kanila. "Namimiss ko pa rin siya," sagot niya ng may katapatan. "Mamimiss ko siya araw-araw ng buhay ko, ngunit hindi na ako nakakulong sa kalungkutan. Dahil tinuruan niya ako na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagyeyelo sa sandaling nawala mo sila. Nangangahulugan ito ng pagdadala ng pagmamahal na iyon, kasama mo, habang nagpapatuloy ka." "At tinutulungan ba tayo ni Aling Nena na magpatuloy?" tanong ni Maya na may simpleng karunungan ng mga bata. "Oo," sagot ni Ricardo. "Tinutulungan tayo ni Aling Nena." Sa gabing iyon, pagkatapos umalis ng huling bata, pagkatapos magpaalam ni Christina na may mahabang yakap, nakita ni Ricardo si Aling Nena sa hardin. Nakaupo siya sa tabi ng dot rose bush na itinanim ni Victoria taon na ang nakalipas ang parehong dot rose bush na patay sa loob ng maraming buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan at na, sa pamamagitan ng himala, ay nagsimulang mamulaklak muli. "Alam mo ba ang pinakakakaiba?" sabi ni Aling Nena nang umupo si Ricardo sa tabi niya. "Pakiramdam ko kilala ko siya, na para bang si Victoria ay kaibigan ko, kahit na iilan lang kaming beses kaming nag-usap." "May ganoong epekto siya sa mga tao," sagot ni Ricardo. "Pinaparamdam niya sa iyo na nakikita ka, pinahahalagahan, na para bang mahalaga ang iyong buhay." Nag-iisip ako kung alam niya. Hinawakan ni Aling Nena ang isa sa mga talulot ng rosas. Kung alam niya na mangyayari ang lahat ng ito. Sa pagkakakilala kay Victoria, malamang na mayroon siyang 3 contingency plans para sa bawat posibleng sitwasyon. Ngumiti si Ricardo. Palagi siyang 10 hakbang ng mas maaga kaysa sa lahat. Higit sa lahat, higit sa akin. Tahimik sila sa isang sandali, nakikinig sa mga kuliglig at sa mahinang bulong ng balon sa hardin. "Ricardo," sabi ni Aling Nena sa wakas, "naiisip mo ba na ang nararamdaman mo para sa akin ay pasasalamat lamang? Na nagkakamali ka?" Nagulat si Ricardo nang tanungin siya. "Ano ang nagpapatibay sa iyo na mag-isip niyan?" "Dahil nag-aalala ako tungkol doon," pag-amin ni Aling Nena. "Nag-aalala ako na ang nararamdaman ko para sa iyo ay dahil lang sa iniligtas mo ako, dahil ipinagtanggol mo ako ng walang ibang gumawa. Paano malalaman kung totoo ito o kung dalawang sirang tao lang tayo na nagkakapitan sa isa't isa?" Inisip ni Ricardo ang tanong sa mahabang panahon. "May sinabi sa akin si Victoria minsan." Nagsimula siya. "Sinabi niya sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kidlat na humahati sa iyo. Ito ay isang apoy na dahan-dahang itinayo, pinapakain ng maliliit na gawa ng kabaitan, sa pamamagitan ng sinasadyang pagpili na manatili kahit mahirap. Sinabi niya na hindi siya umibig sa akin sa isang sandali. Inibig niya ako sa 1,000 maliliit na sandali." Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. "Kaya hindi ko alam kung totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung handa na ako. Hindi ko alam kung masyadong maaga o kung pag-aaproba ito ni Victoria o kung tinataksil ko ang kanyang alaala. Ngunit alam ko ito.
Kapag nakikita kitang nagtuturo sa aking mga anak, kapag nakikita ko kung paano mo inaalagaan ang mga taong hindi mo kilala, kapag nakikita ko ang iyong katapangan at iyong dignidad at ang iyong hindi matitinag na kabaitan, may nararamdaman ako. At ang nararamdaman na iyon ay lumalaki araw-araw. Nararamdaman ko rin iyon, bulong ni Aling Nena. Kung gayon, patuloy ni Ricardo, marahil ay mabibigyan natin ang isa't isa ng oras. Maaari nating itayo ang apoy na iyon ng dahan-dahan, nang walang pagmamadali, tingnan lamang kung ano ang mangyayari. Ngumiti si Aling Nena, ang mga luha ay kumikinang sa kanyang mga mata. Gusto ko iyon. Sa sandaling iyon, nang hindi pinaplano, nagdikit ang kanilang mga noo. Hindi sila naghalikan. Hindi pa. Ngunit mayroong isang pangako sa paghawak na iyon. Isang pangako na ang hinaharap. Kapag dumating, ay itatayo sa matibay na pundasyon, sa katotohanan, sa pagpili, sa pag-ibig na nakuha, hindi lang naramdaman. Mula sa itaas na bintana, pinanood ni na Benji at Maya na nakangiti. Alam na nila kung ano ang natutuklasan pa ng mga matatanda, na ang kanilang pamilya ay hindi sirang, nagbabago lamang, at na minsan ang pinakamasayang pagtatapos ay hindi ang iyong pinangarap, ito ang hindi mo alam na kailangan mo.